Isang umaga habang nag-iinat ang nanay ni Suna ay dumiretso na ito sa pagkuha ng dyaryo at doon ay nakita rin ito ang isang papel na may nakasulat kung naghahanap siya ng tutor. Pagsikat ng araw habang nagluluto ay tinawag na nito ang kanyang anak upang maghanda sa pagpasok. Pero dahil hindi sumasagot si Suna ay umakyat na ito at doon ay tumambad sa kanya ang napakadumi at makalat na silid ng anak. Nakita niya rin ang test paper nito na may mababang marka kaya napagdesisyonan nito na tumawag na nga sa nag-aalok na libreng tutor. Inisip ni Suna na baka scam yun nang bigla itong mapatingin sa orasan. Dahil malilate na ay agad itong tumakbo pero sa pagmamadali ay bigla itong nahulog sa hagdan at doon ito nakita ang isang bata. Nagpakilala ito bilang Reborn, ang magiging tutor ni Suna pero dahil itsurang bata ay natawa na lang ang mag-ina at nagpatuloy na si Suna para pumasok sa paaralan. Habang tumatakbo ay hindi na malaya ni Suna na nakasakay sa kanya si Reborn at sinabing isa umano itong hitman. Sa sobrang gulat ay natapakan ni Suna ang buntot ng isang aso kaya tinaholan siya nito. Pinaamo ni Reborn ang aso hanggang sa nakita at nilapitan sila ni Kyoko, ang crush ni Suna. Nilaro nito saglit si Reborn dahil sa pagiging cute at nang makaalis ito ay inulit ni Reborn na isa siyang hitman, bagay na hindi paniwalaan ni Suna. Tinanong na lang ni Reborn si Suna kung umamin na ito ng nararamdaman para kay Kyoko pero dahil nga crush yun ng buong paaralan ay alam nitong wala siyang pag-asa doon. Dahil doon ay binaril siya ni Reborn ng declaration shot na siyang nagbigay dito ng lakas ng loob para umamin kay Kyoko. Kasabay ng pagbangon ni Suna ay ang pagkawala ng damit nito at saka tumakbo upang hanapin ang dalaga. Sa bilis ng pagtakbo ay nalampasan na nito si Kyoko kaya sa may harap ng paaralan na niya ito nakita. Kahit maraming nakakakita ay umamin ito kay Kyoko pero napatakbo ang dalaga dahil wala itong suot na damit. Sinuntok siya ni Mochida at sinabihang manyok. Doon palang natauhan si Suna at nagtaka kung bakit niya iyon ginawa. Dumating si Reborn, dala ang gamit niya at sinabing iyon ang epekto ng desperation shot at ipinaliwanag pa ng husto kay Suna. Maya-maya pa ay nilapitan na ito ni Kyoya na siyang tagapagdisiplina sa mga estudyante at sinabing pumasok na si Suna dahil nagsisimula na ang klase. Nang makarating ito sa silid-aralan ay pinagtawanan si Suna ng kanyang mga kamag-aral at sinabing hinahamon ito ni Mochida sa isang laban bilang pagbawi sa ginawa nito kay Kyoko kanina. Dahil sa takot ay tatakas na sana si Suna pero pinigilan ito ni Reborn at sinabing mas mabuti umano na mabugbog si Suna, at least tinanggap nito ang hamon kesa ang takasan iyon. Pumunta na si Suna sa gymnasium kaya tuloy ang laban nila ni Mochida ng kendo. Ngunit nagsisimula pa lang ay tumakbo na palayo si Suna kaya lalo lang itong pinagtawanan ng mga mag-aaral. Dahil sa pagtakbo ay natisod si Suna kaya hahampasin na sana ito ni Mochida nang biglang isigaw ni Kyoko na huwag sumuko si Suna. Kasunod yun ang pagbaril muli sa kanya ni Reborn kaya nagkaroon ulit ng panghihinayang si Suna kung hindi niya lalabanan si Mochida. Huling naalis ang mga damit ni Suna at saka umatake kay Mochida pero hindi kendo kundi kinalbo niya ito. Gayunpaman ay si Suna pa rin ang idineklarang panalo. Nilapitan siya ni Kyoko at binati, bagay na ikinatuwa nito. Nang makauwi si Suna ay nagulat ito nang sabihin sa kanya ni Reborn na siya ang ika-10 henerasyong boss ng pamilya Vongola at naroon umano ito para turuan siya kung paano maging isang malakas na mafia boss. Dahil hindi maintindihan ni Suna ay sinabi ni Reborn na ang founder ng Vongola family ay nagretiro at pumunta sa Japan at iyon ang dakilang lolo ni Suna. Sa madaling salita, si Suna ay opisyal na tagapagmana ng pamilya Vongola. Hindi pa rin iyon maintindihan ni Suna dahil wala naman siyang naririnig tungkol doon pero sinabi na lang ni Reborn na wag siyang mag-alala dahil tuturuan naman siya nito kung paano maging malakas na mafia boss. Habang natutulog ay nilapitan si Reborn ng nanay ni Suna at sinabing ito na ang bahala sa anak niya. Kinabukasan ay agad na ginising ni Reborn si Suna at ipinakita ang magiging kaganapan nito para sa araw na iyon. Sa umaga ay may ipapakilala sa klase nila na bagong mag-aaral at sa hapon naman ay may laro ito ng volleyball. Nagtaka si Suna dahil reserve lang naman siya kaya sinabi ni Reborn na nagkulang bigla ng miyembro kaya si Suna ang maglalaro. Inisip ni Suna na may ginawa si Reborn para siya ang lumero, bagay na inamin naman nito, at yun ay sa pamamagitan ng pagde-deliver ng pizza na nakapagpasakit sa tiyan ng ilang miyembro. Sinabi ni Reborn na makakatulong ang paglalaro para sa pagsasanay ni Suna na maging malakas. Pumasok na si Suna sa paaralan at doon ay ipinakilala sa kanila ang bago nilang mag-aaral na mula pa sa bansang Italia, si Hayato. Nagustuhan ito ng mga babaeng mag-aaral kaya napatingin si Suna kay Kyoko nang bigla siyang lapitan ni Hayato at sinipa ang kanyang lamesa sa hindi niya malamang dahilan. Pagkatapos ng klase ay lumapit si Yamamoto at sinabing umaasa sila kay Suna sa araw na ito para sa laro ng volleyball.
Dahil kasi sa nangyari sa pagitan nila ni Mochida ay nag-iba na ang tingin ng mga kamag-aral niya sa kanya, hindi na siya tinatawag na talunan dahil malakas na ang tingin ng mga ito sa kanya. Maging si Kyoko ay sinabing umaasa siya kay Suna kaya inisip nito na siguro ay magagawa niya naman yun kung babarilan ulit siya ni Reborn ng desperation shot. Hinanap niya na si Reborn at sinabing barilin na ulit siya nito dahil kailangan niyang magpakitang gilas muli kay Kyoko. Ipinaalala ni Reborn na kung babarilan niya si Suna ng desperation shot ay hindi na ito mabubuhay kung wala itong pagsisisi. Dahil doon ay tinanong muna ito ni Reborn kung may pagsisisihan ba ito pagkatapos papurihan ng mga tao. Doon palang naisip ni Suna na hindi siya makakaasa sa desperation shot kaya naisip nitong tumakas na lang, ngunit ipinaalala ni Reborn na madidismaya naman sa kanya si Kyoko. Para kay Reborn ay hindi katawa-tawa kung matalo man ang mahalaga ay sinubukang lumaban. Dahil doon ay nilaksan ni Suna ang loob at pagpasok sa gymnasium ay laking gulat niya nang tumambad sa kanya ang mga mag-aaral na naniniwala sa kanya. Nagsimula na ang laro ngunit mapapansin na kabado si Suna kaya nang papaluan na nito ang bola ay sa ulo niya iyon tumama. Nagpatuloy pa ang mga sablay na tira ni Suna kaya nainas na sa kanya ang mga teammate niya. Nagpalusot pa si Suna na nabalian ang bukong-bukong niya dahil sa pakikipaglaban kay Mochida pero napahiya ito nang makitang may benda ang braso ng mga iyon dahil sa matinding pag-eensayo. Doon niya naalala ang sinabi ni Reborn kaya ngayong naiintindihan na yun ni Suna ay binaril na niya ito ng espesyal na bala ng pamilya Von Gola. Sa muling pagsisimula ng laro ay nagsimula ng makapuntos ang team ni Suna at sa huli ay sila ang nanalo, kaya binati ni Yamamoto si Suna at natawa na lang ang mga ito. Gayunpaman, sinabi ni Hayato na hindi pa rin siya kumbinsido at mas karapat dapat pa rin umano ito na siyang maging ika-10 henerasyong boss. Nagulat si Suna at nagtaka kung bakit alam ni Hayato ang tungkol doon. Sa labas ng gusali ng paaralan ay nag-uusap ang dalawa at dumating din doon si Reborn. Ito ang nagsabi kay Suna na si Hayato ay miyembro ng pamilya na ipinatawag niya mula sa Italia. Tinanong ni Hayato kung totoo bang kapag napatay niya si Suna ay siya na ang magiging ika-10 henerasyong boss, bagay na ikinagulat nito. Dahil sa takot ay tumakbo na ito palayo at sinabing hindi siya lalaban, ngunit hinabol pa rin siya nito at pinasabugan. Ipinaalam ni Reborn na si Hayato ay isang eksperto sa mga pampasabog at lagi iyong may nakatagong dinamita sa katawan. Agad na sinindihan ni Hayato ang mga hawak na dinamita kaya naman muling tumakbo palayo si Suna habang humihingi ng tulong. Nakarating ito sa gilid ng paaralan kung saan dadaan si Yamamoto kaya nang batuhin siya ni Hayato ng mga bomba ay sinubukan niyang patayin ang sindi ng mga iyon, ngunit biglang pinulot ni Yamamoto ang isang bomba, bagay na ikinagulat ni Suna. Dahil doon ay muling binaril ni Reborn si Suna upang lumaban na parang nakadepende doon ang buhay nito. Pagkatayo pa lang ni Suna ay inagaw na nito ang bomba kay Yamamoto at saka pinatay ang sindi ng iba. Kahit tripleng dami na ng bomba ang isinabog ni Hayato ay nagawa pa rin iyong mapatay ni Suna kaya naman lumuhad ito sa harap ni Suna. Humingi ito ng tawad at sinabing karapat dapat nga talaga si Suna na maging susunod na boss. Bilang alituntunin ng pamilya, pagsisilbihan ni Hayato si Suna dahil natalo siya nito. Inamin din nito na hindi naman talaga niya intensyon na maging ika-10 henerasyong boss dahil nais niya lang talagang subukan ang abilidad ni Suna. Humanga ito dahil nalampasan pa umano ni Suna ang inaasahan niya at itinaya rin nito ang sariling buhay para iligtas siya kahit isa siyang kalaban. Binati ni Reborn si Suna dahil sa kalakasan nito ay nagawa nitong maging kawal si Hayato. Maging si Yamamoto ay sinabing nais ding maging kawal ni Suna dahil sa pag-aakalang laro lang ang nangyayari. Nagtawanan naman ang tatlong bully na lalaki sa gilid dahil nakaboxer lang si Suna kaya naman hinarap ni Hayato ang mga iyon dala ang mga bomba. Nang makauwi si Suna, ipinagpatuloy nila ni Reborn ang pagsasanay dahil bilang boss ng dalawang kawal ay kailangang hindi mapahiya si Suna sa mga iyon. Pero para dito ay mga kamag-aral niya lang iyon at hindi siya magiging mafia boss. Habang itinutuloy ni Reborn ang kanyang leksyon ay napansin ni Suna ang isa pang bata tulad ni Reborn na nakaakyat sa puno. Nang maputol ang sanga na inakyat nito ay nag-doorbell ito sa bahay at agad na pumasok papunta sa silid ni Suna. Nagpakilala ito bilang Lambo pero kahit naroon na iyon sa silid ay hindi iyon pinapansin ni Reborn kahit paanong gawin nito. Ang iyaking si Lambo ay 5 taong gulang na hitman na nagmula sa pamilya Bobina na siyang pinakamababa sa pamantayan ng mafia. Sinabi ni Reborn na hindi siya nakikisama sa mga mabababa kaya hindi niya iyon pinapansin. Kinabukasan habang papasok na si Suna sa paaralan ay nakasalubong niya ang isang nakabike na babae. Binigyan siya nito ng inumin pero hindi iyon nasalo ni Suna ng maayos kaya nahulog iyon at tumapon sa lupa. Nang pupulutin na sana yun ni Suna ay doon niya na lamang may lason pala iyon.
Naglakad na muli si Suna habang iniisip kung bakit yun ginawa ng babae. Maya-maya pa ay nakarating na ito papunta sa silid at doon napansin ni Kyoko ang batang nakasabit sa paa niya. Dahil bawal ang bata sa paaralan ay agad na umalis si Suna para ihatid ito. Nang makalabas ay doon sinabi ng iyaking si Lambo na hinahanap niya si Reborn habang nagtataka naman si Hayato kung sino yun at bakit yun kilala si Reborn. Maya-maya pa ay lumitaw si Reborn mula sa ginawa nitong tagwan sa paaralan kaya natuwa si Lambo dahil balak pala nitong atakihin si Reborn. Agad itong hinarang ni Hayato at pinasabugan ng kanyang mga bomba. Dahil doon ay umiyak si Lambo at bigla itong nagbagong anyo bilang binata gamit ang bazooka pero tatagal lang iyon ng 5 minuto. Dahil hindi pa rin pinapansin ni Reborn ay ikinabit ni Lambo ang kanyang mga sungay upang ipakita umano ang binatang Lambo. Umatake ng electrical tornado ngunit nabukulan lang ito matapos hampasin ni Reborn kaya napatakbo ito ng umiiyak. Maya-maya pa ay sumabay na lang si Suna kina Yamamoto at Hayato para kumain ng tanghalian pero pagbukas nito ng kanyang lunchbox ay tumambad sa kanya ang pagkaing may lason. Pinayuhan siya ni Reborn na huwag iyong kakainin at saka sinabi kay Bianchi na lumabas na sa pinagtatagwan. Laking gulat ni Suna dahil ang babaeng iyon ang nakita niya kanina na kapatid pala ni Hayato. Si Bianchi ay isang freelance hitman at kilala bilang Poison Scorpion Bianchi at dalubhasa ito sa pagluluto ng lason. Sama-sama ang pakiramdam ni Hayato tuwing nakikita niya ang itsura ng ate niya. 6 na taon pa lang siya noon, isang engrandeng kasiyahan ang naganap sa kanilang kastilyo. Tutugtog sana siya ng piano pero nakakain siya ng binake na cookie ng ate niya. Hindi niya pa alam noon na anumang lutuin ng ate niya ay nagiging lason kaya dahil doon ay nabulilyaso ang pagtugtog niya. Gayunpaman pinalakpakan siya ng mga tao kaya naman ipinag-utos ng kanilang ama kay Bianchi na magluto pa ng mga cookie para makatugtog siya ng ganon. Simula noon ay pinipilit na siyang kumain ng cookie bago mag-perform. Natroma siya kaya kahit makita niya lang ang ate niya ay sama-sama na ang pakiramdam niya. Iniwan muna ni Suna si Hayato sa klinik at pumunta sa silid-aralan kung saan may dalang cake ang mga kamag-aral nilang babae para ibigay sa kanila, ngunit napansin nito si Bianchi na pinalitan ang hawak na cake ni Kyoko at bigla na lang iyong nawala. Sa kasamaang palad ay sa kanya ibinigay ni Kyoko ang cake. Sa palagay ni Bianchi ay hindi yun matatanggihan ni Suna kaya mamamatay umano ang ika-10 henerasyong boss. Dahil hindi pa madempat ni Suna ang cake ay inunahan na siya ni Yamamoto kaya agad niya iyong pinigilan sa pagkain. Samantala, nakita ni Reborn ang pangyayari kaya binaril nito si Suna sa ulo at sa tiyan para maprotektahan ito kahit kainin nito ang cake na may lason. Kahit ang cake ng iba ay kinain na rin ni Suna kaya nagkagulo ang mga ito. Umiyak din ang iyaking si Lambo na gusto din sana ng cake kaya naisipan nitong magbago ng anyo. Biglang dumating si Bianchi at nang makita nito si Lambo ay naalala nitong iyon ang dati niyang kasintahan. Bigla nitong isinampal ang hawak na cake kay Lambo dahil ayon sa pagkakaalam ni Reborn ay may hindi magandang nangyari noon bago maghiwalay ang dalawang iyon. Kinahapunan ay isinama ni Suna si Hayato sa kanila at nang salubungin siya ng kanyang ina ay sinabi nito na nasa taas na ang bagong tutor ni Suna. Dahil sa pagtataka ay agad na tumaas ang dalawa at doon nila nakita si Bianchi kaya naman sumama na naman ang pakiramdam ni Hayato. Napasigaw na lang si Suna dahil hindi niya maintindihan ang nangyayari. Isang umaga, habang papasok na sa eskwelahan si Suna kasama si Reborn ay nakasalubong nila si Haro. Hiniling nito na maging kaibigan ni Reborn at pumayag naman ito bagay na ikinatuwa ng dalaga. Nais din sana niya itong yakapin pero hindi pumayag si Reborn hanggang sa dumating doon si Lambo na nahulog mula sa kinakapitang tali. Tinulungan ito ni Haro at niyakap pa dahil nakyutan ito kay Lambo kaya nagpatuloy na sa paglalakad sina Suna. Sa paaralan, nang ibigay ang kanilang nakuhang score para sa pagsusulit ay napahiya si Suna dahil mababa na naman ang nakuha niya. Habang naglalakad ay niyaya siya ni Yamamoto na sabay gumawa ng takdang aralin nila. Biglang nagsalita si Reborn na nagtatago sa halaman na sa bahay na lang sila ni Suna dahil niyaya niya rin si Hayato. Pagkarating ng dalawa sa bahay ni Suna palihim ang mga itong sinundan ni Haro. Nainis ito dahil hindi umano maganda para sa batang si Reborn na makasalamuha ang mga iyon kaya unti-unti itong naglakad palapit sa bahay ni Suna nang bigla siyang makita ng ina ni Suna at nagpakilala bilang kaibigan ni Reborn. Habang sinusubukang sagutan ang isa sa pinakamahirap na tanong ay biglang dumating si Haro sa silid ni Suna dala ang merienda. Nagtaka si Suna kung bakit ito naroon kaya sinabi ni Haro na binabantayan niya si Reborn para makasiguradong hindi maaapektuhan si Reborn sa masamang impluensya ng tatlo. Napansin ni Yamamoto na taga Midori Middle si Haro, isang paaralan na para lang sa mga babae at sobrang istrikto doon.
Sinubukan nilang pasagutan dito ang mahirap na tanong pero nagbigay ito ng kondisyon na kapag nasagot niya iyon ay hindi na ng mga ito isasama si Reborn. Pumayag si Hayato at ibinigay ang test paper kay Haro ngunit inabot na sila ng gabi kaya inamin na ni Haro na hindi niya yun masagutan. Biglang dumating doon si Lambo na siyang kumain ng mga nakahaing pagkain hanggang sa makatulog na ito sa sobrang kabusugan. Naisip ni Haro na pasagutan ang tanong sa mas matanda sa kanila doon sa kasama niya kanina sa kusina na si Bianchi. Nagulat ang mga ito nang malaman na naroon si Bianchi kaya agad na pinigilan ni Hayato ang pagbubukas ng pinto pero nagawan pa rin iyon ni Bianchi ng paraan. Dahil doon ay muling sumama ang pakiramdam ni Hayato pero hindi rin naman nasagot ni Bianchi ang mahirap na tanong at pinunit pa ang test paper. Saka palang naalala ni Haro na nakita niya ang tanong na iyon sa libro ng kanyang ama na isang math teacher. Nang patingnan nila doon ang test paper ay sinabi ng ama ni Haro na hindi nga talaga nila iyon masasagutan dahil komplikado iyon at pang-unibersidad ang level. Nagising ang natutulog na si Reborn at sinagot ang napakahirap na tanong bagay na ikinamangha ni Suna maging ng ama ni Haro pero iniisip ni Yamamoto na nananaginip lang ang batang si Reborn. Dahil nasagot umano ng kanyang ama ang mahirap na tanong ay iuuwi na sana ni Haro si Reborn pero bigla nitong sinabi na siya ang nakasagot sa mahirap na tanong kaya patas lang ang laban ng mga ito. Isa pa hindi umano siya makakaalis sa bahay na iyon hanggat hindi niya nasasanay na maging malakas si Suna bilang ika-10 henerasyong mafia boss. Nagtaka na lang si Haro sa sinabi ni Reborn pero hanggang sa nakauwi na ito ay nag-iisip pa rin ito ng paraan. Kinabukasan nang papasok na si Suna sa paaralan ay bigla itong hinabol ng babaeng naka-costume na animoy kawal. Nang madapa si Suna ay doon palang inalis ni Haro ang helmet at sinabing hindi siya nakatulog dahil sa kaiisip. Sinabi nito na kung isang ang hitman si Reborn ay magiging mafia boss si Suna, ibig sabihin ay kailangang malakas si Suna. Dahil doon ay hinamon ni Haro si Suna at kapag ito umano ang nanalo ay tatanggapin niya na ang lahat at hindi na didiktahan si Reborn ng mga dapat gawin sa buhay. Hindi pa man tinatanggap ang hamon ay inatake na ni Haro si Suna. Saktong naglalakad naman papunta sa gawing iyon sina Yamamoto at Hayato kaya nakita ng mga ito ang dalawa. Agad na tumakbo si Hayato na naghagis ng mga bomba sa tapat ni Haro kaya nahulog ito sa ilog. Humihingi ng tulong si Haro pero walang magawa si Suna dahil hindi siya maalam lumangoy. Dumating si Reborn at sinabing iligtas si Haro at saka nito binaril si Suna. Dahil sa nangyari ay pinagsabihan ni Hayato si Haro na matuto na dahil sa nangyari at huwag nang sundan ang isang lalaki dahil hindi dapat yung ginagawa ng isang babae. Ngunit hindi pa rin ito natuto at kinilig pa dahil sa ginawang pagliligtas ni Suna. Biglang dumating doon sina Kyoko at tinanong kung anong ginagawa nila doon pero nagsisigaw lang muli si Haro at sinabi pang nahulog na siya kay Suna. Napatakbo na lang si Suna dahil sa pinaggagagawa ni Haro. Kinabukasan, nagulat si Suna sa kanyang nakita dahil sinusubuan pa ni Bianchi si Reborn ng pagkain at talagang doon na nga ang mga ito nakatira. Paglabas niya ng bahay ay sinalubong siya ni Haro na may dalang pagkain sa lunchbox para ibigay sa kanya. Natigilan na lang si Suna sa sinasabi ni Haro na ito ang mapapangasawa niya. Tinanggap niya na lang ang pagkain nang biglang dumating si Kyoko. Nagulat si Suna at sinabi sa sarili na baka kung anong isipin ni Kyoko sa kanilang dalawa ni Haro. Bago pa man makapagpaliwanag si Suna ay inunahan na siya ni Haro. Nagpakilala ito kay Kyoko at sinabing natutuwa itong makilala ang kaibigan ng minamahal niya. Wala nang nagawa pa si Suna kaya nagpatuloy na lang ito sa pagpasok. Sa paaralan, naintriga si Reborn sa tagapagdisiplina ng mga estudyante na si Kyoya dahil ito pala ay pinuno rin ng gang. Samantala, pagkatapos kumain ni Suna, nakaramdam ng pagkabagot si Hayato at napatanong kung wala bang nakakagulat na mangyayari. Doon dumating si Reborn na animoy isang sea urchin at sinabing iyon ang kanyang pagbabalat kayo para masundan ang kanyang target na sumasakay sa panwang tren. Ngunit para kay Suna, kung sasakay si Reborn sa tren ng ganun ang itsura ay pagtitinginan ito ng mga pasahero. Sinabi ni Reborn na natakot nga sa kanya ang lahat dahil sa mga panusok kaya nagsipaglayuan ang mga iyon sa kanya. Si Bianchi rin umano ang gumawa niyon kaya ang sino mang matusok doon ay siguradong pupunta na sa langit sa loob lang ng 30 segundo. Biglang bumagsak si Suna ng eksaktong 30 segundo matapos itong madikita ni Reborn. Nag-alala si Hayato para sa boss niya kaya sinabi ni Reborn na madyay gising din naman iyon sa loob lang ng 10 minuto. Dinala nila si Suna sa reception room na ayon kay Reborn ay hindi masyadong nagagamit kaya sinabi nito na iyon na ang magiging opisina ng pamilya Von Gola. Biglang may pumasok na mga nakaitim na lalaki at tinanong kung anong ginagawa nila sa silid ng mga taga-disciplinary committee.
Sinipa rin nito ang upo ang hinihiga ni Suna kaya nilapitan ito ni Hayato at sinabing naiirita siya sa lalaki kaya umalis na umano iyon doon. Nagkainitan ang mga ito kaya kinalaban ng dalawa ang mga nakaitim na lalaki at nagawa nilang pabagsakin ang mga iyon. Pagkatapos ay inalok sila ni Reborn ng kape nang biglang dumating si Kyoya at tinanong kung sino sila. Tumapit dito si Hayato at sinabing ang silid na iyon ay magiging hideout na ng pamilya. Nagtaka si Kyoya kung anong klaseng grupo umano iyon at bigla na lang nitong pinutol ang hawakan ng tasa ni Hayato. Doon naalala ni Yamamoto na kapag ayaw ni Kyoya sa isang tao ay ginagamit nito ang humahabang baston nito. Kinalaban ito ni Hayato at Yamamoto pero parehong walang nagawa ang mga ito hanggang sa nagising na si Suna. Nagtaka ito kung anong nangyari sa dalawa nang bigla iyong damputin ni Kyoya at dinala sa bintana para umano itapon. Hindi malaman ni Suna ang kanyang gagawin dahil wala si Reborn. Lakas loob na lang nitong isinigaw kay Kyoya na itigil iyon at doon lumabas si Reborn sa pinagtataguan at ginamit ang desperation shot kay Suna. Nagawa nitong pigilan ang pagbagsak ng dalawa habang si Reborn naman ang nakaharap ni Kyoya. Pinasabugan ito ni Reborn at isinama ang tatlo sa pag-alis sa silid. Habang nasa parachute ay nawalan na ng bisa ang desperation shot kaya hindi kinaya ni Suna ang dalawa at nahulog ang mga ito sa pool. Doon inamin ni Reborn na sinadya niyang mangyari iyon bilang parte ng pagsasanay ni Suna. Naging problemado si Suna dahil sigurado itong babalikan sila ni Kyoya. Sinabi ni Reborn sa dalawa na si Suna ang nagligtas sa mga ito kaya nagpasalamat ang dalawa at nangako naman si Hayato na babawi siya sa susunod. Na-realize ni Suna na kahit gaano kabaliw ang mga ginagawang sitwasyon ni Reborn ay mayroon naman iyong kahulugan. Samantala, ipinaligpit ni Kyoya sa mga tauhan niya ang silid habang iniisip nito ang tungkol kay Reborn at para naman kay Reborn, mapapakinabangan din nila si Kyoya sa hinaharap. Habang naglalakad ang apat ay biglang dumating si Bianchi para sunduin si Reborn kaya naman napatakbo na lang si Hayato pauwi. Nang sumunod na araw, nagmamadaling pumunta si Suna sa banyo dahil tinanghali siya ng gising at mahuhuli na siya sa klase. Ngunit laking gulat nito nang makitang naroon pala si Bianchi kaya sa sobrang kahihiyan ay tumakbo ito palabas. Bigla naman siyang nakaramdam ng pag-ihi pero naroon naman sa kabilang banyo si Lambo. Nagbihis na ng uniforme si Suna pero nang kakain na ito ay inunahan naman siya ni Reborn sa pagkain ng mga inihain sa kanya ng kanyang ina. Dahil wala ng oras para hintayin ang niluluto ng kanyang ina ay umalis na si Suna nang hindi pa nag-aalmusal. Habang naglalakad ay nakaramdam siya ng gutom nang bigla niyang makita ang isang cart sa daan. Bumili siya rito ng isang siopaw at kinain habang naglalakad nang bigla siyang tahulan ng dalawang aso. Tumapit sa kanya ang malaking itim na aso kaya napaatras si Suna sa takot. Agad yung hinironggen ng magtitinda ng siopaw at ibinalik ang aso sa loob ng gate nang hindi hinahawakan. Nagpasalamat siya dito pero parang galit pa ito at umalis din agad. Habang ikinikwento ni Suna sa dalawa ang kakaibang nangyari ay biglang dumating si Reborn at sinabing dumarating talaga ang tao sa punto kung saan naniniwala sila sa ganoong bagay. Samantala, inikot ng lalaking nagligtas kanina kay Suna ang bayan at may ipinagtatanong ito sa kanyang mga nadadaanan hanggang sa nakarating na yun sa eskwelahan at nakita ito ni Suna na kausap si Kyoko. Tinulungan din pala yun si Kyoko kahapon nang mahulog ang mga barya nito sa isang tindahan kaya pinasalamatan muli ito ni Kyoko pero napansin ni Suna na parang nagalit na naman ito. Muli nitong ipinakita kay Kyoko ang litrato pero nang mapatingin ito sa kanya ay agad itong lumapit. May sinabi ito pero hindi yun naintindihan ni Suna dahil iba ang lengwahe tapos umalis din agad. Pumunta si Suna sa rooftop dahil parang pinapupunta umano siya doon ng lalaki. Nang makita niya ito ay sinabi nitong nagkamali ito ng pagligtas sa kanya kaninang umaga dahil siya pala ang target nito. Hindi maintindihan ni Suna kung bakit siya target ng lalaki nang biglang dumating si Reborn at sinabing ang lalaking yun ay si Ipy na isa ring hitman at kilala sa bansag na taong bomba. Ginawa nito kay Suna ang ginawa nito kanina sa aso at natigil lang iyon nang bumaril si Reborn at ipinapaliwanag nito kung paano iyon nangyayari. Ang sikreto sa likod ng kakaibang kakayahan ni Ipin ay tinatawag na Josephist. Gumagamit si Ipin ng Kempo para i-compress ang mabahong hininga mula sa pagkain ng Joza at diretso itong ipinadala sa ilong ng kalaban na siyang nagdulot ng pagkaparalisa ng utak. Dahil doon ang mga kalamnan ay kusang gumagalaw ng hindi sinasadya kaya para silang kinokontrol. Dahil nalaman na ni Suna ang sikreto ni Ipin ay napahiya ito kaya inilabas na nito ang siyam na bilog sa noo nito. Pabawas ng pabawas ang mga bilog na iyon hanggang sa maging isa na lang at doon na paputok ang hangin ng Joza na magiging sanhi ng pagsabog. Sa lakas ng pagsabog ay maaari yung makabuo ng maliit na butas. Biglang dumating doon si Kyoko upang ibigay kay Ipin ang naiwan nito kanina sa baba.
Habang bumababa ang bilang ng mga bilog ay kumakapit ito sa tao kaya naman pinagpasa-pasahan nila si Ipin hanggang sa ihagis yun ni Yamamoto at dalawa na lang ang bilog yun sa noo. Naisip ni Suna na kailangang may gawin siya at doon na siya binaril ni Reborn. Agad na inihagis ni Suna pataas si Ipin kaya doon ito sumabog. Sa muling pagbagsak nito ay nasalo naman ito ni Suna at sa kanila nakita ang litrato ng taong hinahanap ni Ipin. Itinanggi ni Suna na siya ang nasa litrato bagay na ikinagulat ni Ipin nang isuot nito ang salamin dahil nagkamali lang pala ito dahil malabo ang mata ni Ipin. Kinabukasan ay nagising si Suna na naroon na rin si Ipin kaya mas lalo nang gumuulo sa bahay nila. Maya-maya pa ay dumating doon sina Yamamoto at Hayato pero kahit sa silid ni Suna ay naghahabulan ang dalawa bagay na ikinainis ni Hayato kaya nakipaghabulan na rin ito sa dalawa hanggang sa magkapikunan at sabihan ni Lambo si Ipin na malaki ang ulo. Dahil doon ay muling lumabas ang siyam na bilog sa noo nito kaya nagpanik sina Suna, habang inilabas naman ni Lambo ang kanyang bazooka pero kay Ipin yun ginamit ni Reborn para hindi matuloy ang pagsabog nito. Nagulat si Suna dahil babae pala si Ipin at nagtatrabaho ito para makapag-ipon sa pagpasok nito sa kolehiyo. Nagpaalam na si Ipin para mag-deliver ng bigla nitong makita si Lambo at doon nito naalala ang halimaw na broccoli. Biglang sumakit ang ulo nito at laking gulat ni Suna nang lumabas na naman ang siyam na bilog sa noo nito. Kumapit si Ipin kay Suna hanggang sa hindi na nila yun naalis kaya sumabog na si Ipin doon at muling bumalik sa pagkabata. Samantala, sa isang gym, matapang na naghamon si Oyama nang lalaban sa kanya at tinanggap naman iyon ni Sasegawa na leader ng boxing club. Natuwa ang mga naroon dahil maghaharap ang parehong leader ng boxing at karate. Pagkapasok pa lang sa ring ay sunod-sunod na agad ang pagsuntok ni Sasegawa hanggang sa mapalabas nito si Oyama sa loob ng ring. Nang sumunod na araw pakanta-kanta pa si Lambo habang nanunulay sa pader hawak ang baril nito na sa tingin naman ni Yamamoto ay isang laruan lang. Hinahanap ni Lambo si Reborn para doon gamitin ang baril at agad naman iyong nagpakita. Bago pa niya magamit ang kanyang baril ay binigyan muna siya ni Reborn ng cake na gawa umano ng nanay ni Suna. Kinain niya yun pero ang hindi niya alam ay may bomba yun sa loob kaya naman tumalsik siya palayo dahil sa lakas ng pagsabog. Nagulat naman si Suna nang bigla nitong maalala na nangako nga pala siya kay Kyoko kahapon na sabay silang gagawa ng research project kaya kailangan nilang pumasok ng mas maaga at bawal siyang malate. Dahil doon ay binaril siya ni Reborn para kumilos siya ng mas mabilis papunta sa paaralan pero naiwan naman nito ang kanyang bag. Sinabi ni Hayato kay Reborn na hindi naman kailangang gamitan pa ng espesyal na bala si Suna para lang doon pero sinabi nito na maiintindihan niya rin iyon balang araw. Mabilis pa ring tumatakbo si Suna at nang madaanan niya si Sasegawa ay pipigilan sana siya nito pero sa halip ay nadala-dala niya lang ito hanggang sa paaralan. Tumayo si Sasegawa sa harap niya at niyaya siyang sumali sa boxing club para lumaban sa kendo club ni Mochida. Dumating si Kyoko dala ang bag na naiwan ng kanyang kuya na si Sasegawa. Hindi makapaniwala si Suna na magkapatid pala ang dalawa. Maya-maya pa ay umalis na si Sasegawa at sinabi kay Suna na hihintayin niya na lang ito mamaya sa gym. Hindi na makatanggi si Suna dahil sinabi ni Kyoko na ngayon lang nito nakitang ganon kasaya ang kanyang kuya. Habang nasa hot air balloon ay tinatanaw ni Reborn si Suna at sinabing umaayon naman sa plano ang mga nangyayari. Nang matapos ang klase ay pumunta na si Suna sa gym pero nagdadalawang isip pa rin ito. Nang buksan ni Sasegawa ang pinto ay agad nitong hinila si Suna papasok at sa loob ay nakita ni Suna na naroon din sina Yamamoto at ang iba pa dahil ibinalita umano ni Reborn sa mga ito ang tungkol doon. Sinabi ni Sasegawa na maging ang nakatatanda sa Thai boxing ay lumipad din papunta sa Japan para makita si Suna. Nagtaka si Suna pero si Reborn lang naman pala ang tinutukoy nito. Sinabi ni Reborn na nais niyang makita si Suna na nakikipaglaban kay Sasegawa. Nabigla si Suna at nang magsimula ang laban ng mga ito ay mabilis lang napabagsak ni Sasegawa si Suna. Dahil doon ay sinubukang palakasin ni Reborn ang loob ni Suna at sinasabing nanunood din si Kyoko pero dahil pekeng Kyoko lang iyon ay hindi yun nakatulong para ganahan ang binata. Naisip na lang nito na magpa-knockout nang sa gayon ay makauwi na lang siya sa kanila nang biglang ilabas ni Reborn ang kanyang baril. Agad yung pinigilan ni Suna dahil naisip nito na kung mapapabagsak niya si Sasegawa ay baka magalit sa kanya ang kapatid nito na si Kyoko. Dahil doon ay kay Sasegawa na lang yung ginamit ni Reborn bagay na ikinatakot ni Suna, ngunit bigla niyang napansin na wala naman itong ipinagbago. Ibig sabihin kahit matamaan ng espesyal na bala ang isang taong may determinasyon ay baliwala at hindi nagagana ang espesyal na bala dito. Kaya naman para maging patas sila ay binaril na rin ni Reborn si Suna at doon na nagsimula ang laban ng dalawa. Sa huli ay si Suna ang nanalo nang biglang dumating doon si Kyoko kasama sina Oyama.
Hinamon ng mga ito sina Sasagawa at kapag sila ang nanalo ay kukuhanin umano ng mga iyon na manager si Kyoko. Agad na nagsimula ang laban ng mga ito at sa ilang saglit lang ay napabagsak na agad ng mga ito ang grupo ni Oyama. Maging si Oyama ay nagawang pabagsakin ni Suna kahit hindi ito ginamitan ni Reborn ng espesyal na bala. Umalis na talunan ang grupo ni Oyama at sinabing hindi sila titigil hanggat hindi sila nakakakuha ng magandang manager. Isang araw habang pauwi na si Suna ay nagulat ito dahil sa dami ng mga bodyguard na nasa may labas ng bahay nila. Pinagbigyang daan siya ng mga ito at pagpasok niya sa kanilang bahay ay sinabi ng kanyang ina na may bisita sila at hinihintay na siya ng mga yun sa kwarto niya. Agad siyang tumaas at doon niya nakilala ang ika-10 henerasyong boss ng pamilya Chiyabaro na si Dino. Unang beses pa lang silang nagkita pero marami na agad itong nasabing kapintasan tungkol sa kanya at pinagtawanan pa siya ng mga ito. Sinabi ni Reborn na si Dino ay mas matanda kesa kay Suna kaya kuya ang itatawag niya rito. Naupo sila para mag-usap at doon sinabi ni Dino na tulad ni Suna ay wala rin siyang kahit na anong katangian ng pagiging boss noon, hanggang sa nakilala niya si Reborn. Bago pumuntang Japan ay pinagsanay muna ni Reborn si Dino para maging mafia boss. Para kay Dino, malupit ang pinagdaanan niyang pagsasanay kay Reborn at maraming beses na siyang muntik ng mamatay. Gayunpaman, nagpapasalamat na siya ngayon kay Reborn dahil siya na ang boss ng 5,000 miyembro ng pamilya. Nais pa sana niyang matuto pa mula kay Reborn pero sa ngayon ay sinasanay pa nito si Suna. Biglang sinabi ni Suna na ayaw niya namang maging mafia boss kaya isama na umano muli ni Dino si Reborn pabalik. Natawa na lang si Dino at sinabing ganun din siya dati pero dahil hindi maikakaila ang galing ni Reborn ay naniniwala si Dino na magiging maayos na boss si Suna. Biglang dumating ang naghahabulang sina Lambo at Ipin sa silid ni Suna, at sa pagtakbo ni Lambo ay nadapa ito at aksidenteng tumilapon palabas ang bombang hawak nito. Agad na tumakbo si Dino upang pigilan ang pagpatak ng bomba sa tapat ng mga tauhan niya. Nakita ni Suna ang pangyayari kaya tinanong ni Reborn kung naiintindihan na nito na handang ibuwis ng boss ang sariling buhay para sa pamilya. Naiwan si Dino sa bahay ni Suna at habang kumakain ang mga ito ng hapunan ay naninibago pa rin si Suna dahil parami ng parami ang nakatira sa bahay nila gayong ayaw naman niyang maging mafia. Biglang napansin ng ina ni Suna ang mga kalat ni Dino sa pagkain kaya sinabi ni Reborn na ito ay lampa kapag wala ang mga tauhan nito at hindi kayang ilabas ang lakas pwera na lang kung para yun sa pamilya nito. Nagulat si Suna sa kanyang nalaman pero itinanggi pa yun ni Dino at sinabing hindi lang siya sanay sa chopstick. Natapos na si Lambo sa pagkain kaya sinabi ng nanay ni Suna na maligo na ito, ngunit kakapasok pa lang nito sa paligan ay biglang yumanig ng malakas. Agad nila yung pinuntahan at doon nila nalaman na naroon pala ang pagong ni Dino na lumalaki tuwing nabababad sa tubig. Sa sobrang kalakihan ay kaya nitong makasira ng bahay kaya naman sinabi ni Dino na siya na ang bahala sa alaga niyang si Enzia. Inilabas nito ang kanyang latigo pero mas nauna pa nitong mahaplat ang mukha ni Suna. Napatunayan ni Reborn na talagang lampa nga si Dino kapag wala ang mga tauhan nito. Dahil doon ay wala nang ibang pagpipilian si Reborn kundi ang gamitin si Leon. Kumapit si Leon sa mukha ni Suna kaya naging kamukha nito si Romario, ang isa sa mga tauhan ni Dino, at dahil doon ay nakakilos na ng maayos si Dino. Kinabukasan nang papasok na si Suna sa paaralan ay nagulat ito dahil naroon muli ang mga tauhan ni Dino. Tinanong ni Dino kung bakit naroon ang mga iyon gayong hindi pa naman siya nagpapasundo. Sinabi ni Romario na naglalakad-lakad lang sila hanggang sa doon sila mapadpad. Pagkatapos ay sunod-sunod na dumating sina Hayato, Haro, at Yamamoto na pare-pareho ng sinabi na naglalakad lang ang mga ito at napadpad lang din umano sila doon. Binati ni Dino si Hayato pero agad ang mga itong niyaya ni Suna papunta sa paaralan. Dahil nakilala na ni Dino ang pamilya ni Suna ay tinanong ito ni Reborn kung nais nitong subukan ang tiwala ng mga iyon bilang pamilya. Habang naglalakad ay ikinwento ni Hayato na si Dino ay sikat sa muling pagbuo ng pamilyang Minana nito, at ang pamilya Chiyabaro ang pangatlong pinakamalaki sa alyansa. Ngunit hindi umano yun gusto ni Hayato dahil ayaw ni Hayato sa mas matanda sa kanya. Isang sasakyan ang dumaan sa pagitan nila at tinangay ng sakay nito si Suna. Susundan na sana yun ni Hayato at Yamamoto pero pinigilan ni Reborn ang dalawa at sinabing mula sa Mamaukyakay ang mga iyon, ang Yakuza na kumokontrol sa lugar. Dagdag pa ni Reborn na hindi nila kayang talunin ang mga iyon kaya ipagpaubaya na lang umano kay Dino ang sitwasyon. Gayunpaman, hindi pa rin nagpapigil ang dalawa at umalis pa rin para sundan at iligtas si Suna. Samantala, bumalik ang sasakyan at bumaba doon sina Dino. Sinabi nito kay Suna na sinusubok lang niya ang pamilya nito kung ililigtas nga ito ng mga iyon.
Para kay Dino ay maswerte si Suna dahil mahirap makahanap ng pamilya na nagmamalasakit ng sobra sa boss. Sumingit naman sa usapan si Reborn at sinabing totoo ang Ma'am Okyakay sa lugar na iyon kaya nag-alala si Suna para sa kanyang mga kaibigan. Dahil tinulugan lang siya ni Reborn ay agad na kumilos si Suna kasama si Dino para hanapin ang dalawa. Pinasok nila ang isang gusali at doon tumambad sa kanila ang mga nakahandusay na mga lalaki na binugbog ng dalawa. Natuwa sina Hayato nang makitang ligtas si Suna pero may mga dumating pa na kagrupo ng mga binugbog ng dalawa. Aakuin na sana ni Dino ang pakikipaglaban sa mga iyon pero sa mukha nilang tatlo tumama ang letigo nito kaya si Suna na lang ang natitirang nakatayo. Dahil doon ay ito ang sinugod ng grupo kaya naman binaril na ni Reborn si Suna para siyang maging tagapagligtas. Sinimulan ng suntukin ni Suna ang mga iyon hanggang sa tumulong na rin sina Hayato at Yamamoto bagay na hinangaan ni Dino sa kanila. Nang makauwi na ang mga ito ay sinabi ni Dino na maipagkatiwala niya nga si Suna sa dalawa kaya nagpaalam na siya dahil marami pa rin siyang kailangang gawin. Bago tuluyang umalis ay tinanong ni Suna si Dino kung bakit nito ginustong maging boss. Sinabi nito na nais niyang protektahan ang pamilya hanggat kaya niya. Hahakbang na sana si Dino pababa pero umiral na naman ang pagkalampan nito kaya nahulog sila sa hagdan. Napasilip ang ina ni Suna kaya sinabi nito na paluto na ang pagkain at doon na rin umano kumain si Dino. Dahil doon ay napagdesisyonan nito na manatili pa doon ng isang gabi dahil nagustuhan nito ang luto ng ina ni Suna at para sabay-sabay silang makapaghapunan. Kinabukasan habang naglalaro ng soccer sina Hayato ay hindi sinasadyang natama nito ng bola ang nakatulala na si Suna. Nang tumayo ay medyo nalula pa ito kaya napahagpos siya sa kanyang ulo nang may bigla siyang narinig na nagsalita gayong nagpatuloy na naman sina Hayato sa paglalaro. Nagulat si Suna nang mapatingin sa kanyang palad dahil nagkaroon yun ng bungo at nagsasalita pa. Samantala, isang lalaki sa kalsada ang kumakausap sa iba't ibang babae at niyayaya pa ang mga iyong makipag-date sa kanya. Maging ang kaibigan ni Kyoko ay nilapitan nito kaya napatakbo na lang ang dalaga ng mag-flying kiss ito sa kanya. Habang naglalakad pa uwi ay nakita ni Suna si Reborn na animoy si kamatayan. Sinabi nito kay Suna na ang bungo ay senyales ng nakamamatay na sakit bagay na ikinagulat ni Suna. Nakuha ni Suna ang sakit na iyon dahil may 10 beses na siyang natama ng espesyal na bala at iyon ang naging epekto sa kanya. Kahit hugasan niya iyon ay hindi pa rin iyon matanggal at nadagdagan pa ng isa sa kanyang tiyan. Nagsasalita ang mga iyon ng mga nakakahiyang sikreto nito hanggang sa tuluyan na umanong mamatay si Suna. Dagdag pa ni Reborn na kahit nga patay na siya ay patuloy pa rin iyon sa pagsasalita kaya siguradong sa burol niya ay tatawa ng tatawa ang mga tao. Isa lang ang paraan para magamot si Suna at iyon ay sa kakilalang doktor ni Reborn. Nakiusap si Suna na tawagan yun ni Reborn pero humingi ito ng kapalit na oras na magamot si Suna ay dapat makasama ito sa top 10 ng kanilang klase. Agad na nangako si Suna kaya nang makauwi siya ay naroon na agad ang doktor na si Shamal. Ito ang lalaking nakikipag-usap at nagyayaya kanina sa iba't ibang babae kaya pati si Bayenchi ay hindi nito pinalampas. Sinuri muna ni Shamal si Suna pero naalala nito na babae lang ang ginagamot niya at hindi mga lalaki. Dahil doon ay mahigpit itong pinakiusapan ni Suna pero hindi pa rin ito pumayag hanggang sa nagkaroon na rin ng bungo ang isa pa nitong palad at nagsalita muli ng nakakahiyang sikreto ni Suna. Maya-maya pa ay muling yayakap si Shamal kay Bayenchi kaya tumakbo ito palabas. Agad naman itong sinundan ni Suna sa pagmamakaawang gamutin siya nito. Habang tumatakbo ay naisip ni Bayenchi na ilayo si Shamal kay Suna kaya inuto pa nito ang doktor na bibigyan ng halik kapag naabutan siya. Inisip naman ni Suna na sinusubukan siyang patayin ni Bayenchi para makaalis na ito papuntang Italia kasama si Reborn. Sa pagtakbo ni Suna ay nakabanggaan nito si Hayato kaya nagpasama na siya rito sa paghahanap kay Shamal. Nakarating na sila sa park at ipinagtanong kina Ipin kung nakita ng mga ito ang doktor. Sumagot si Ipin na hindi niya alam samantalang si Lambo naman ay humingi muna ng takoyaki bago niya umano sabihin. Dahil doon ay agad itong ibinili ni Suna pero paulit-ulit lang ito sa paghingi ng takoyaki at sa huli ay sinabi nito na hindi niya nakita si Shamal. Biglang dumaan doon ang naghahabulang sina Bayenchi at Shamal kaya agad itong sinundan ni Suna, ngunit dahil may gusto pang ipabili si Lambo ay inabala nito sa pagtakbo si Suna. Pinilisan ni Ipin ang takbo at sinabing susubukan niyang abutan ang mga iyon bagay na ikinatuwa ni Suna at nangako pang ibibili ng takoyaki pag naabutan iyon. Dahil doon ay nakipag-unahan na rin si Lambo dahil nais nitong magpabili ng cotton candy. Maya-maya pa ay naabutan na nila si Shamal pero sinabi lang ulit nito na hindi siya nanggagamot ng lalaki. Biglang nagsalita ang bungo ng nakakahiyang bagay tungkol kay Ipin kaya naman inilabas nito ang 9 na bilog sa kanyang ulo at kumapit kay Suna.
Dahil doon ay nakatakas na naman si Shamal kaya lumitaw si Reborn mula sa ilalim ng tubig at sinabing wala ng oras si Suna. Pagkasabog ni Ipin ay sinabi ni Hayato kay Shamal na gamutin na si Suna pero pinigilan yun ni Bianchi at muling nagpahabol kay Shamal. Dahil muling sumama ang pakiramdam ni Hayato ay si Suna na ang humabol sa doktor. Dumating si Haro kaya sinabi ni Hayato na habulin nito si Shamal sapagkat doon nakasalalay ang buhay ni Suna. Inabot na ng hapon si Haro bago nito nahuli si Shamal pero hinabol lang siya nito ng halik hanggang sa maarang na ito ni Suna pero hindi pa rin iyon napakiusapan. Dumating doon sina Reborn at Kyoko kaya si Kyoko naman ang sunod na tinarget ng doktor. Agad yung pinigilan ni Suna at naisip nito na kailangang may gawin siya para pigilan ito. Susuntukan na sana ito ni Suna kahit hindi gumagamit ng espesyal na bala pero bigla na namang nagsalita ng nakakahiyang sikreto ang bungo. Napaiyak na lang ito sa sobrang kahihiyan kay Kyoko at nawala na rin ito ng pag-asa na magagamot pa siya. Dahil doon ay pumayag na si Shamal na gamutin siya kaya inilabas na nito ang kapsula na naglalaman ng lamok na may 3 tuli sa nguso na siyang nakapagpagaling kay Suna kaya nagpasalamat ito sa doktor. Kinabukasan pagkatapos kumain ni Suna ay umalis na ito para pumasok sa paaralan kaya nilinis na ni Lambo ang mga plato, nang biglang mapansin ng ina ni Suna na naiwan nito ang baon nitong pagkain kaya nagpresenta si Lambo na dadalhin niya iyon kay Suna. Samantala, isang lunchbox naman na may pampasabog ang ginawa ni Ipin at sinabi sa guro na ihahatid niya iyon ng maayos. Pakanta-kanta pa si Lambo habang tumatakbo dala ang lunchbox ni Suna nang bigla nitong makabanggaan si Ipin na may dala ring lunchbox. Tumila po ng mga dala nila pero nasalo naman nila yun bago bumagsak sa lupa. Bibisitahin pa sana ni Ipin kung tamang lunchbox ang napunta sa kanya pero tumakbo na agad palayo si Lambo. Nakarating na sa paaralan si Lambo pero dahil ihing-ihi na ito ay hindi na yun napigilan nito at napaihi na habang hawak siya ni Suna. Biglang dumating din doon si Ipin kaya tinanong ni Suna kung bakit naroon ang dalawa. Doon inilabas ni Lambo ang naiwang lunchbox ni Suna pero tinangay naman iyon ni Ipin paalis kaya hinabol ito ni Suna at nakisali pa si Sasagawa nang makita ang mga iyon. Nang makarating sila sa rooftop ay nakita nilang dalawang magkaparehong lunchbox ang hawak ni Ipin. Sinabi nito na ang isa sa mga iyon ay may pambasabog at hindi nito alam kung alin yun sa dalawa. Tinuwanan pa ni Lambo si Ipin dahil sa pagkalito at engot umano ito. Dahil doon ay nakaramdam ng pagkahiya si Ipin at muling lumabas ang siyam na bilog sa noo bagay na ikinabahala ni Suna dahil magdudulot iyon ng malakas na pagsabog. Dumikit na ito kay Suna kaya hindi nito malaman ang gagawin. Doon dumating si Reborn at binaril si Suna kaya nagawa nitong ihagis ng malayo si Ipin. Napansin nila na nahulog ang isa sa mga lunchbox at inisip na baka iyon ang may pampasabog kaya agad na tumalon si Suna para saluhin iyon. Para malaman kung anong laman ay binuksan ni Suna ang lunchbox at napatalon si Lambo sa tuwa dahil iyon ang pagkain ni Suna na dala niya. Samantala, sa sobrang lakas ng pagkakahagis ni Suna ay nakarating pa si Ipin sa tapat ng bahay nila at saktong doon sa puno nila nahulog ang lunchbox na may pampasabog. Nang makauwi si Suna sa kanila ay sinabi nito sa kanyang ina na napahiya siya sa klase dahil sa pagpapapunta kay Lambo doon. Ngunit sinabi ng kanyang ina na mabait naman si Lambo at bilang mas nakatatanda ay dapat niyang alagaan ito bagay na sinang-ayunan ni Bianchi. Sinabi pa ni Bianchi na kung ayaw ni Suna kay Lambo ay ihanap ito ng mag-aalaga doon. Napaisip si Suna kung sino kaya ang mag-aalaga kay Lambo nang biglang sabihin ni Reborn na siya na ang bahala doon para kay Suna. Kinabukasan tinanong ni Suna si Reborn kung ipapakilala na nito ang mag-aalaga kay Lambo pero sinabi nito na kilala na nila iyon at bilang boss ay pipili si Suna ng isa sa kanilang pamilya. Sinimulan na nila ang pagsusulit para makapasa sa magiging tagapag-alaga ni Lambo. Sinabi rin ni Reborn na kung sino man ang maging tagapag-alaga ni Lambo ay siyang magiging kanang kamay ng boss kaya naman kahit inis na inis kay Lambo ay sinabi ni Hayato na gustong-gusto niya talaga ito. Simple lang ang tuntunin kung sino mang makapagpangiti kay Lambo ay siya ang panalo. Nagpresenta ng mauna si Hayato at meron lang siyang 3 minuto para gawin iyon. Inis na inis man kay Lambo ay kailangan niya iyong gawin dahil nais niyang siya ang kanang kamay ng boss. Sinubukan niyang makipagkamay at makipagbati na kay Lambo pero binigyan lang siya nito ng bomba kaya mas lalo lang siyang nagalit dito. Dahil doon ay bagsak na kaagad si Hayato sa pagsusulit. Sumunod naman si Sasagawa, dinaan nito sa pananakot ang pagpapangiti kay Lambo kaya sa halip na sumunod ay natakot lang ito sa kanya. Panghuli si Yamamoto, at sa pamamagitan ng pakikipaglaro ay sinubukan nitong pangitiin si Lambo pero dahil sa lakas ng pagkakahagis niya ng bola ay tumama yun sa mukha nito at sumalpok pa ito sa pader. Dahil doon ay walang nakapasa sa 3 nang biglang dumating si Haro at sinabing pinapaiyak lang nila si Lambo.
Agad nitong nilapitan si Lambo at pinatigil sa pag-iyak. Dahil doon ay sinabi ni Reborn na si Haro ang nababagay na maging tagapag-alaga ni Lambo kaya ibig sabihin ay iyon ang magiging kanang kamay ng boss. Biglang ginamit ni Lambo ang kanyang bazooka kaya laking gulat ni Haro nang maging binata siya habang nakahawak siya dito. Tinawag siya nitong bastos at ibinagsak pabaliktad kaya hindi rin ito pasado bilang tagapag-alaga. Dahil sa pag-iitsurang binata ay naalala na naman ni Bianchi kay Lambo ang ex-boyfriend nito kaya sumiklab na naman ang galit ng dalaga. Tumakbo na lang palayo si Lambo pero dahil naiwan nito ang kanyang sungay ay ibinato yun ni Yamamoto pero sa ulo niya iyon tumama bagay na nagpaiyak na naman dito. Sa huli, napagdesisyonan ni Reborn na si Suna pa rin ang maging tagapag-alaga ni Lambo. Isang umaga, napasigaw at napabalikwa si Suna sa kanyang higaan dahil sa panaginip na si Haro ang pinakasalan niya at hindi si Kyoko na crush niya. Bigla siyang hinampas ni Reborn dahil naingayan ito sa kanya at sinabing mabuting tao si Kyoko at pasado nga iyon na mapang-asawa ng boss ng pamilya Vongola. Nagtaka si Suna kung paano nalaman ni Reborn ang tungkol sa panaginip niya pero sinabi pa nito na kung hindi magawang umamin ni Suna kay Kyoko ay siya na ang bahala doon. Tumanggi si Suna sa plano ni Reborn kaya tinanong siya nito kung nais niya ulit na gamitan siya ni Reborn ng espesyal na bala pero sinabi ni Suna na mas gusto niyang aminin yun sa sarili niya mismo. Habang naglalakad si Suna ay bigla siyang binati ni Kyoko kaya naisip niyang lapitan ito para umamin na sana pero dumating naman si Sasagawa kaya tumakbo na palayo si Suna. Nang nasa silid-aralan na sila ay iniisip ni Suna na yayain si Kyoko na sabay na silang kumain, ngunit nang sasabihin niya na iyon ay bigla namang dumating si Yamamoto at ito ang nagyaya sa kanya na sabay na silang kumain. Nang lingunin niya si Kyoko ay paalis na ito kasama ang isang kaibigan. Habang kumakain ay humingi ng paumanhin si Yamamoto dahil naputol niya ang pagyayaya ni Suna kay Kyoko na kumain. Nang malaman ang tungkol doon ay sinabi ni Hayato na susuportahan niya lang si Suna pero mariin yung itinatanggi ni Suna sa dalawa. Habang nag-uusap tungkol sa babae ay may dalawang babae ang nakasilip sa kanila. Lumapit kay Yamamoto ang babaeng itim ang buhok at may ibinigay ito dito. Hapon na pero hindi pa rin nakakaamin si Suna kay Kyoko nang biglang dumating si Haro at isinama siya nito sa isang cake shop. Habang pumipili ng cake ay napansin ni Suna na naroon din pala si Kyoko kaya kinabahan ito dahil baka isipin niyo na nagdi-date silang dalawa ni Haro. Ngunit sa halip na ganun ay mas inisip ni Kyoko na baka akala ni Suna ay araw-araw siyang kumakain ng cake kaya sinabi nito na isang beses lang siya kada buwan kumakain ng ganon. Sinabi naman ni Haro na ganoon din siya kaya nagtawanan na lang ang dalawa at nakalimutan na ng mga ito si Suna. Bigla namang dumating si Reborn at niyaya ang dalawa na pumunta sa kanila para uminom ng kape. Habang kumakain ay napansin ni Suna na nagkakasundo sina Kyoko at Haro habang naluluha naman si Ipin dahil sa sarap ng lasa ng cake. Biglang inalok ni Ipin ng Josa Bonds ang dalawa bagay na ikinatuwa ng mga ito. Ngunit, unang kagat pa lang ng dalawa ay biglang nawalan ang mga ito ng malay. Dumating si Bianchi at sinabing yun ay dahil sa lason sapagkat ang Josa Bonds na ginagamit ng Josa Fist ay ginawa sa pamamagitan ng isang lihim na paraan. Sinabi rin ni Bianchi ang tungkol sa isang kwento na ang isang Josa Bond ay naglalaman ng esensya ng 5 milyong normal na dumplings. Maaari lamang itong kainin ng mga nagsanay sa Josa Fist dahil kung kakainin iyon ng normal na tao ay iyon na ang katapusan ng mga ito. Laking gulat ni Suna nang malaman ang tungkol doon at nag-alala para sa dalawa kaya naisip nitong ipagamot ang mga iyon kay Shamal pero sinabi ni Reborn na nagbalik na iyon sa Italia. Nagpanik si Suna ngunit sinabi ni Reborn na siguradong may ibinigay na antidote ang master ni Ipin. Doon naalala ni Ipin ang laman ng kanyang dala pero iisa lang ang gamot na laman nito. Dahil doon ay sinabi ni Bianchi na kailangang pumili ni Suna kung sino sa dalawa ang ililigtas nito. Naalala ni Suna kung paano siya tretuhin ng dalawa, mabait sa kanya si Kyoko samantalang matapang naman si Haro pero nitong mga nakaraan ay naging magkaibigan na rin sila. Hindi pumili si Suna at sinabing nais niyang iligtas pareho kaya naman binaril na siya ni Reborn. Agad nitong binitbit si Ipin papunta sa master upang humingi ng antidote. Inisa-isa nila ang mga magtitinda pero sinabi ni Ipin na wala doon ang master niya hanggang sa maamoy nito ang halimuyak ng Josa Bonds. Mabilis na kumilos si Suna at nang mapainom nila ng antidote ang dalawa ay nagkamalay na ang mga ito kaya masaya si Suna dahil nailigtas niya ang dalawa. Kinabukasan ay tumaas na si Suna upang kuhanin ang kanyang bag para pumasok sa paaralan. Pagbukas niya ng pinto ay nagulat siya dahil puno ng insekto ang mukha ni Reborn. Sinabi ni Reborn na nangangalap ang mga iyon ng impormasyon para sa kanya nang bigla nitong buhusan ng pulot si Suna bilang parte umano ng pagsasanay kaya napatakbo na lang ito dahil hinabol siya ng mga insekto.
Tumaan pa si Hayato sa kanila pero sinabi ng kanyang ina na nakaalis na siya kaya nagpatuloy na si Hayato. Bigla nitong nakita si Suna na namamaga na ang mukha dahil sa mga kagat ng bubuyog kaya agad niya itong sinundan at hinagisan ng paputok. Sa klinik ng paaralan ay todo hingi ng paumanhin si Hayato sa kanyang nagawa pero sinabi ni Suna na ayos lang siya. Nahihiya umano si Hayato dahil nangako pa naman siya kanina sa ina ni Suna na siya na ang bahala dito. Dahil doon ay sinabi ni Hayato na sasanayin pa niya ang sarili upang maging mas malakas at maging mas karapat dapat na maging kanang kamay ni Suna. Biglang dumating si Reborn at sinabing sakto dahil tumatanggap siya ng mga aplikasyon para sa tradisyonal na programa ng pagsasanay sa pamilya ng Vongola. Naisip ni Hayato na iyon na ang pagkakataon niya lalo na at umaasa sa kakayahan niya si Reborn. Dumating doon sina Bianchi at Shamal kaya sumama na naman ang pakiramdam ni Hayato. Sinabi ni Bianchi na kung ganoon ang sitwasyon ni Hayato ay hindi yun magagawang sanayan ni Reborn. Gayunpaman pilit nagsalita si Hayato at sinabing gagawin niya ang lahat para maging kanang kamay ni Suna. Dahil doon ay magsisimula na agad sila kinabukasan ng pagsasanay at makakasama rin ni Hayato si Yamamoto na kasalukuyan ng nag-eensayo sa larong baseball. Kinabukasan ay maagang nakarating ang tatlo sa lugar kaya habang naghihintay kay Reborn ay nag-warm up muna ang dalawa. Pagkarating ni Reborn ay nagsimula na ang mga ito at nauna na si Yamamoto sa pag-insayo gamit ang bowl ang sumasabog na mula pa sa Vongola at tinatawag iyong micro hammer. Para sa susunod na pagsubok ay tinawag na ni Reborn si Dino na nakasakay sa isang tangke. Kailangang maiwasan ni Yamamoto ang mga bala na ibinubuga ng tangke. Habang nangyayari iyon ay biglang napadaan si Haro sa lugar at muntik na itong matamaan ng bala bagay na ikinatakot nito. Tuwang-tuwa naman si Yamamoto dahil akala nito ay laro lang iyon pero ang hindi nito alam ay katapusan niya na oras na matamaan siya. Maya-maya pa ay oras na para si Hayato naman ang sumalang pero magkaiba sila ni Yamamoto ng estilo ng pagsasanay. Unang susubukan ang bilis ni Hayato sa pamamagitan ng paglaban sa hangin pero nagulat si Suna dahil iniba lang naman nito ang style ng buhok ni Hayato. Iyon umano ang ultimate hairstyle na binuo ni Vongola na tinatawag na Air Resistance Zero. Inisip ni Suna na nagustuhan naman ni Hayato ang hairstyle ngunit sa isip nito ay ayaw talaga yun ni Hayato pero kung iyon umano ang nababagay para maging kanang kamay ni Suna ay tatanggapin niya iyon. Maya-maya pa ay sinabi ni Reborn na ang kapangyarihan naman ang sunod pero tinanong ito ni Hayato kung merong mas mabilis na paraan ng pag-eensayo. Sinabi ni Reborn na meron naman basta magawang paginahin ni Hayato ang 70% ng utak nito nang sa gayon ay maging mas malakas din ito. Para magawa yun ni Hayato ay kailangan niyang kontrolin ang kanyang utak kaya dumating doon si Ipin dala ang espesyal na ramen. Kakainin niya yun at kailangan niyang mapigilan ang Josephist ni Ipin. Ang Josephist ay isang estilo ng pakikipaglaban sa pamamagitan ng pagmamanipula sa utak at pagpapagalaw ng kusa sa mga kalamnan. Kung makakain ni Hayato ang ramen habang nilalabanan ang Josephist ay magagawa nitong kontrolin ang kanyang utak. Agad na tinanggap ni Hayato ang hamon pero umpisa pa lang ay hindi niya na iyon malabanan at sari-sari pa ang palusot para hindi siya mahalata hanggang sa maisaklab niya kay Suna ang isang mangkok ng ramen. Agad itong humingi ng paumanhin kay Suna nang biglang dumating doon sina Yamamoto at ibinalita ni Dino na naiwasan ni Yamamoto ang mga bala. Biglang nag-walkout si Hayato kaya sinabi ni Reborn na hayaan muna iyon at bibigyan niya muna ng panibagong aralin si Yamamoto. Kailangan nitong matamaan lahat ng micro hammer gamit ang batuta. Malungkot na naglakad si Hayato dahil iniisip nito na kay Yamamoto na dumidepende si Suna. Samantala, habang patuloy na pinapalo ni Yamamoto ang mga micro hammer ay aksidenteng papunta ang isa niyon sa pwestong kinatatayuan ni Kyoko. Tatakbo na sana si Suna palapit kay Kyoko pero bigla naman itong nadapa kaya naman oras na para gamitin muli ni Reborn ang desperation shot. Agad na sinalo ni Suna ang micro hammer at ipinasang muli kay Yamamoto, ngunit ang batutang hawak nito ay biglang naging espada kaya sa halip na sumabog ay nahati lang ang bomba. Ipinaliwanag ni Reborn na kapag ang batuta ay umabot sa bilis na 300 kilometro bawat oras ay magbabagong anyo iyon bilang espada, kaya ngayon ay tatawagan niya na iyong batute ni Yamamoto. Natapos na ang pagsasanay ni Yamamoto habang si Hayato naman ay malungkot at naalala kung paano siya minaliit noon sa pagsali niya sa isang pamilya sa Italia. Biglang dumating ang ina ni Suna at nabanggit nito na laging ikinikwento ni Suna ang tungkol kay Hayato at walang araw na hindi nabanggit ni Suna ang pangalan nito. Dahil doon ay naisip nito na nagkamali siya dahil umaasa pala sa kanya si Suna kaya agad itong tumakbo. Pinuntahan niya si Suna at humingi ng paumanhin at saka ipinagpatuloy ang pagkain ng ramen habang nilalabanan ang Josephist ni Ipin. Sa sobrang determinasyon ni Hayato ay hindi na nito napansin na ang kinain niya ay luto ng ate niya.
Kinagabihan, habang naghahaponan ay muling naikwento ni Suna si Hayato sa kanyang ina kaya napangiti na lang ito. Isang umaga pagkagising ni Suna ay tinawag na siya ng kanyang ina para mag-almusal, pero laking gulat nito nang makita ang tatlo na doon na nakatulog sa may lamesa. Sinabi nito na malapit na matapos ang 3 araw ng bagong taon pero natutulog pa rin ang mga iyon. Pilit pinababangga ni Suna ang mga ito para makakain na siya pero maging ang almusal ay nakain na umano ni Reborn. Dahil doon ay inialok na lang ni Bianchi ang niluto niya pero tinanggihan yun ni Suna kaya bumalik na lang ulit ito sa pagtulog. Kumpara sa Italia na meron lang isang araw ng pagdiriwang ng bagong taon, nagustuhan ng mga ito sa Japan dahil 3 araw yung ipinagdiriwang doon nang biglang magising si Reborn at sinabing may kailangan silang gawin. Sa labas ng bahay ay nanghihingi si Lambo ng otoshi-dama, ang otoshi-dama ay regalong pera sa Japan tuwing bagong taon. Dahil sa kahihiyan ay agad na pinigilan ni Suna si Lambo at humingi ng paumanhin sa mga taong nakarinig sa panghihingi nito, nang bigla siyang batiin ni Kyoko. Dumating din si Sasagawa pati na rin sina Haro, Hayato, at Yamamoto na nagtataka kung bakit sila inimbitahan ni Suna. Mas nagtaka si Suna dahil wala itong maalala na inimbitahan niya ang mga iyon. Dumating si Reborn at sinabing siya ang nagpatawag sa mga ito para sa pagsisimula ng opisyal na seremonya ng labanan ng pamilya ngayong bagong taon, at ang makakalaban nila ay ang pamilya Caballon. Ang labanang iyon ay isang tradisyon ng pamilya Vongola bilang pagpapakita ng sigasig ng magkabilang partido para sa bagong taon. Pipili sila ng kinatawan na lalaban sa paligsahan at kung sinong makakuha ng mas mataas na puntos ay siyang mananalo. Ngunit ang matatalo ay kailangang magbayad ng 100 milyong yen bilang parte ng tradisyon, bagay na ikinagulat ni Suna. Maya-maya pa ay nagsimula na sila at si Reborn ang magiging hurado. Para sa unang hamon ay kailangan nilang bumunot ng swerte sa nakabukang bibig ng buwaya bago iyon magsarado. Sa mga papel na iyon nakasalalay ang puntos na makukuha ng magkabilang panig. Para sa pamilya Vongola ay nagpresenta na si Sasagawa na siya na lang ang bubunot pero laking gulat ni Suna dahil sa dami ng papel na binunot nito. Sa paghahangad na magkaroon agad sila ng mataas na puntos ay mas lalo lang silang nawalan dahil puro napakasamang kapalaran ang nilalaman ng mga papel. Para naman sa pamilya Caballon ay bumunot lang si Romario ng 1 kaya nagkaroon ang mga ito ng 1 puntos. Para sa susunod na hamon kailangan nilang gumamit ng battledore na may bigat na 50 kilo at ang shuttlecock naman ay nasa 20 kilo. Sinabi ni Yamamoto na siya na ang lalaro dahil para din namang iyong paggamit ng batuta, at ang makakalaban naman nito ay si Brutus. Nagsimula na ang laban at parang sa larong badminton na kung sinong hindi makasalo sa shuttlecock ay siya ang talo. 3 puntos ang katumbas ng larong iyon at ang mananalo ay makakatanggap ng 20 puntos. Unang hampas pa lang ay biglang nabitawan ni Yamamoto ang battledore kaya bilang kapalit ay sinulatan ni Reborn ang mukha ng boss gamit ang itim na tinta. Sa pangalawang pagkakataon ay natumba naman si Yamamoto kaya dinagdagan ni Reborn ang sulat sa mukha ni Suna. Sa huling round ay nakuha na ni Yamamoto ang tamang estilo kaya naman nang muli nitong hampasin ang shuttlecock ay hindi na iyon tinamaan ni Brutus. Gayunpaman ang pamilya Caballon pa rin ang nakakuha ng puntos dahil lumabas sa laruan ang shuttlecock. Sa ngayon ay mayroon ng 21 puntos ang pamilya Caballon habang -60 naman ang sa pamilya Vongola. Para sa ikatlong round ay sina Lambo at Haro ang lumaban para sa larong karta, at ang mananalo ay magkakaroon ng 30 puntos. Ngunit magsisimula pa lang ang laro ay biglang natumba si Haro kaya pinalitan na lang ito ni Ipin. Pinalaan ni Hayato ang dalawa na galingan sa laro pero mabilis na na-disqualify si Lambo dahil ilang beses itong nagkamali. Ngayon ay si Ipin na lang ang inaasahan ni Suna kaya ipinaalala ng mga ito na isuot ni Ipin ang salamin nito para makakita ng maayos. Ngunit ang pagbabasa naman ang naging problema nito dahil hindi nakakabasa ng hiragana si Ipin. Dahil doon ay muling napunta sa pamilya Caballon ang puntos, bagay na nagpahina sa loob ni Suna. Para sa susunod na laro ay sinabi ni Hayato na siya na ang lalaban at nangakong ipapanalo niya iyon. Ngunit natalo rin ito dahil mali ang pagkakalagay nito sa mga parte ng mukha habang nakatakip ang mga mata. Patuloy ang pagkakaroon ng puntos ng pamilya Caballon habang nananatili pa ring -16 ang sa pamilya Vongola. Naiyak na lang si Suna dahil namamroblema na ito sa 100 milyong yen na ipambabayad nila. Gayunpaman hindi pa rin nawala ng pag-asa sina Yamamoto dahil may isa pang round at kung may ipanalo nila iyon ay hindi nila kailangang magbayad. Malalaman ang panalo sa huling round para sa kung sino man ang makakapagluto ng masarap na sweet bean rice cake para kay Reborn. Lumakas ang loob ni Hayato at sinabi kay Suna na may lamang na sila dahil laking Italia ang mga kalaban nila at hindi marunong magluto ng sweet bean rice cake.
Agad na nagsimula ang pamilya ni Suna pero dahil walang ideya ay sinubukang sumilip ng kabilang grupo sa pagluluto ng mga ito kaya agad yung pinaalis ni Lambo gamit ang bomba. Ngunit maging ang niluluto ni Hayato ay tinamaan ng bomba kaya tumalsik iyon pataas. Kahit pandaraya ang gagawin ay binaril ni Reborn si Suna para makuha nito ang tumalsik na rice cake. Maya-maya pa ay oras na para hatulan ni Reborn ang niluto ng mga ito. Una na nitong tinikman ang sa pamilya Cabolon pero hindi niya iyon nagustuhan bagay na tanggap naman ni Dino. Ngayon naman ay oras na para sa pamilya Vongola pero laking gulat ni Suna nang makitang may lason ang niluto nila dahil sa pagtulong ni Bianchi. Gayunpaman, ipinatikim pa din yun ni Bianchi kay Reborn dahil may halong pagmamahal naman umano ang pagluluto niya. Pero hindi pa man iyon natitikman ni Reborn ay nakatulog na ito. Nagtulog-tulogan lang pala si Reborn para hindi iyon matikman at sinabing magbayad na lang si Suna ng 100 milyong yen. Hinabol naman ni Bianchi sina Suna at Dino para ipakain ang luto nila at pagkatapos ay sinabi ni Reborn na itutuloy na lang nila sa susunod na taon ang paligsahan. Nang sumunod na araw ay maganda ang gising ni Suna dahil bumalik na ang dating tahimik at mapayapa niyang pag-aalmusal sa bahay nila. Pero akala niya lang pala iyon dahil nagtatago lang pala si Reborn sa kanilang rice cooker. Ibinigay nito sa kanya ang 2 tiket sa zoo para makapag-relax umano siya at makakasama niya doon si Kyoko bagay na ikinagulat nito. Dahil excited na si Kyoko ay hindi na nakatanggi pa si Suna pero habang sakay sa tren ay hindi pa rin ito makapaniwala na magdi-date sila ng crush niya. Nakarating na sila sa Namimori Animal Park at nagsimula na silang maglibot doon. Mangiyak-ngiyak si Suna sa saya at pasasalamat kay Reborn pero nasira ang kanyang moment nang biglang ituro ni Kyoko si Lambo na pinaglalaroan ng mga rakon. Naisip ni Suna na kung ililigtas niya si Lambo ay masisira ang date nila ni Kyoko dahil sa sobrang kakulitan nito. Nang sabihin ni Kyoko na mukhang broccoli ang pinaglalaroan ng mga rakon ay sumang-ayon na lang si Suna at niyaya na lang si Kyoko sa ibang parte ng zoo. Pumunta sila sa nagkakarating mga unggoy na tinuturoan naman ni Ipin. Natuwa si Kyoko at tinanong kung si Ipin ba iyon pero nagkunwari na lang si Suna na unggoy rin ang tingin niya doon. Doon nagsimulang makahalata si Suna na may kakaiba sa nangyayari. Sunod niyang nakita si Sasagawa pero pinili ni Suna na magkunwari na hindi niya nakikita ang mga iyon, ngunit nang paalis na sila ay si Bianchi naman ang sunod na nakita nito. Huli ay nagkunwari itong hindi nakita si Bianchi at niyaya na si Kyoko sa ibang parte ng zoo. Pumunta sila sa mga otter pero naroon na naman si Lambo kaya bago pa iyon makita ni Kyoko ay hiniranggan niya na ito at sinabing ang mga leon na lang ang panoorin nila. Papunta pa lang sila sa mga leon ay si Hayato naman ang nakita ni Suna. Napapansin na ni Kyoko ang kakaiba niyang ikinikilos kaya tinanong siya nito kung nais niyang magpahinga muna silang dalawa. Sa halip na sumagot ay tumakbo lang palayo si Suna habang hawak ang kamay ni Kyoko na pilit niyang iniiwas sa mga iyon. Sa sobrang bilis ng kanilang pagtakbo ay nadaapan na si Suna sa harap ng mababangas na mga leon, at kasabay niyon ang anunsyo na nakatakas ang mga leon sa kulungan ng mga ito dahil sa malakas na pagsabog kanina kaya pinayuhan ang lahat na lumikas. Dahil sa takot ay hindi na makagalaw si Suna sa kinatatayuan niya kaya napasigaw na lang ito na iligtas siya ni Reborn pero tulog naman iyon sa kinauupuan nito. Maya-maya pa ay si Kyoko na ang nilapitan ng leon at umakma ng pag-atake kaya agad yung hiniranggan ni Suna at sinabing bahala na kung ano man ang mangyari sa kanya, nang biglang dumating si Sasagawa para iligtas sila. Isa-isa na ring dumating sina Hayato, Bianchi, Yamamoto, at Haro, at pati na rin sina Lambo at Ipin. Nagtaka si Suna kung bakit naroon ang lahat pero sinabi ni Bianchi na ipinatawag silang lahat para kay Suna. Dumating si Reborn at sinabing siya ang nagpatawag sa mga iyon dahil iniisip niyang kailangan ni Suna ng katuwang na tulad ni Leon at Enzia, kaya ipinatawag niya ang lahat upang pumili ng hayop na nababagay para kay Suna. Ibig sabihin, hindi talaga date ang ipinunta roon ni Kyoko dahil maging ito ay kasali sa pagpili at hamster o squirrel ang napagpilian nito. Habang nag-uusap-usap ang mga ito ay bigla silang nakarinig ng mga sigawan dahil sa mga hayop na nakatakas na kagagawa ng makulit na si Lambo na kasalukuyang nakasakay sa rides kasama si Ipin. Dahil sa pagkahilo ay nailabas ni Lambo ang kanyang busuka at sabay silang nag-transform ni Ipin sa pagiging matanda. Dahil doon ay nagalit na naman kay Lambo si Bianchi, habang sinusubukan naman ng iba na hulihin ang mga nakatakas na hayop. Ngunit nagkaroon sila ng problema tungkol sa pulang panda na nagmumuni-muni sa itaas ng roller coaster sapagkat masasagasaan iyon kapag hindi yun napaalis doon. Sinubukan yung tawagin ni Kyoko pero sinabi ng taga-zoo na kapag nagmumuni-muni ang pulang panda ay wala yung naririnig na kahit na ano. Pilit nag-isip ng paraan si Suna hanggang sa dumating na doon si Reborn at ginamitan siya ng desperation shot.
Agad na umakyat si Suna para iligtas ang pulang panda at nagawa naman niya iyon. Dahil sa ginawa ni Suna ay mas lalong nine-love sa kanya si Haro habang natuwa naman sina Kyoko dahil walang nasaktan kanina. Isang gabi dahil sa pagbuhos ng nyebe ay naisip ni Suna na mas gusto niya na lang manatili sa kanyang silid. Ngunit kinabukasan ay kinailangan niyang lumabas para bantayan sina Lambo at Ipin na naglalaro ng binilog na nyebe. Dumating din doon ang anim at niyayang maglaro rin si Suna para makapagsaya rin naman umano ito. Natuwa si Suna dahil sa pag-aalala ng mga ito para sa kanya. Hinati sila ni Reborn sa dalawang grupo para sa isang laro, ang hulihin ng hugis bola na si Leon. Sa loob ng 30 minuto ay maglalaban ang magkabilang koponan para makuha si Leon. Naghanda na ang magkabilang grupo para sa kanilang laro at nang magsimulang sumugod si Sasegawa para kuhanin si Leon ay agad itong binato ni Yamamoto ng binilog na nyebe. Laking gulat ng lahat dahil wala iyong nagawa sa suntok ng kamao ni Sasegawa. Dahil doon ay sinunod-sunod na ng kabilang grupo ang pagbato kay Sasegawa pero nanatili pa rin ito sa pagsuntok sa mga nyebeng binilog. Maya-maya pa ay sumugod na rin si Ipin kaya pinaulan na naman ito ni Hayato ng nyebeng binilog pero wala iyong nagawa sa Joza Kempo nito. Natuwa si Suna dahil sa estilo ni Ipin pero sa tapat naman nila pumunta ang mabahong amoy ng Joza Kempo kaya nagmistulang hinang-hina ang tatlo bagay na ikinabahala ni Hayato dahil iniisip nitong may masamang nangyayari sa boss. Habang nakatuon ang atensyon ng lahat sa laban ay pasimpleng gumagapang si Haro na parang uod. Maya-maya pa ay tumakbo na ang dalawa palapit kay Leon, ngunit biglang nagkaroon ng pagsabog bago pa nila iyon tuluyang malapitan. Dahil doon ay nawala na rin ang masamang amoy at biglang lumitaw sa panig ni Suna si Hayato na inaming kagagawan niya ang pagsabog at ngayon ay kakampi na umano ito ni Suna. Lumabas din ang mga nagtatagong tauhan ni Dino at sinabing hindi rin nila hahayaang matalo ang boss nila. Ngayon ay Chiyobaron laban sa Bongola na ang labanan pero dumating din si Bianchi at kakampi nito sina Lambo at Ipin at sila ang pangatlong grupo. Dahil tatlo na ang magkakalabang grupo ay sinabi ni Reborn na kailangang baguhin ang tuntunin. Kung sino pa rin ang maunang makakuha kay Leon ang siyang tatanghaling panalo pero sa pagkakataong ito ay gumagalaw na si Leon. Agad na sinimulan ang laro kaya kumilos na ang mga ito na pare-parehong determinadong manalo. Pinuntirya ni Bianchi sina Dino gamit ang nyebeng binilo na may lason kaya habang abala ang mga iyon ay nakahanap ang Team Bongola ng pagkakataon. Ngunit mas lalo lang silang napahamak dahil sabay silang inatake ng dalawang grupo. Nagpatuloy ang labanan ng tatlong grupo hanggang sa isa-isa nang ma-disqualify ang mga kalahok. Maya-maya pa ay si Suna na lang ang natira sa lahat ng mga kasali kaya mag-isa na lang itong humahabol kay Leon nang biglang dumating si Kyoyo na siyang pumulot kay Leon. Inisip ni Suna na sasali rin iyon sa laro nila pero umalis din agad si Kyoyo dahil may mga kailangan pa itong gawin. Natapos na ang 30 minuto pero sinabi ni Reborn na siya ang nanalo dahil siya ang may hawak ngayon kay Leon bagay na ikinainis ni Suna dahil si Reborn lang umano ang nagsaya sa naganap na palaro. Nang sumunod na araw ay umakyat naman ang mga ito sa bundok dahil humingi ng tulong si Reborn kay Dino para sa pagsasanay ni Suna, nang bigla nilang marinig ang boses ni Suna na humihingi ng tulong kaya agad iyong niligtas ni Dino mula sa pagkakahulog sa bangin. Habang naglalakad sila ay napansin ni Suna na hindi kasama ni Dino ang mga tauhan nito na kasalukuyan palang nagre-relax kaya ibig sabihin ay walang kwenta si Dino para sa araw na ito. Naitanong naman ni Dino kung nasaan si Reborn pero sinabi ni Suna na pagkatapos nitong maibigay ang mapa ay hindi na niya alam kung saan na yun pumunta kaya tuloy naligaw na siya at muntik pang mahulog sa bangin. Isang karatula ang nakita nila na may nakasulat na mag-ingat sa mga bumabagsak na oso. Hindi nila sineryoso ang babala dahil para sa kanila ay imposible iyon, nang biglang may bumagsak nga ng mga oso bagay na ikinagulat ng apat at dahil sa takot ay napatakbo sila. Nakaligtas sila sa mga oso sa pamamagitan ng pagtatago pero sa mismong pinagtaguan nila ay may karatula namang may nakasulat na mag-ingat sa mga sorpresa. Sinuri ni Suna ang lugar nang may biglang tumama sa mukha ni Suna kaya agad ang mga yung pinalo ni Yamamoto gamit ang batuta. Biglang nagpakita si Reborn at sinabing nagkaroon siya ng maraming problema para gawin ang eksaktong replika ng Death Mountain ng Italia. Ang Death Mountain ay ang sikretong pasilidad ng pagsasanay ng mga Mongolian at sinasabing iyon ang pinakamahirap na lugar sa mundo dahil isa lang mula sa 100 tao ang nakakabalik ng buhay. Maya-maya pa ay ipinagpatuloy na ulit ni Reborn ang pagsasanay kay Suna sa pamamagitan ng pagtali dito sa paanan ng talon kahit napakalamig ng panahon. Naglagay rin ito ng napakalaking bibe sa itaas kaya ang hamon ay kailangang makawala ni Suna sa pagkakatali bago pa iyon tuluyang bumagsak sa tapat niya. Nainis si Suna kay Reborn dahil muntik na umano itong mamatay sa pagsubok na iyon kaya sinabi nito na aalis na lang siya doon.
Ngunit walang pakialam si Reborn at sinabi lang na kung makakalabas si Suna doon ng mag-isa, ibig sabihin ay malakas ito. Dahil doon ay napilitan na lang si Suna na ipagpatuloy ang pagsasanay. Dahil naroon na rin naman ang tatlo ay hiniling na ni Reborn na tulungan ng mga ito si Suna sa pagsasanay. Inilabas nito si Enzia at inihagis sa tubig dahil iyon umano ang susunod na pagsubok na kailangan nilang lampasan. Nang lumaki si Enzia ay maging si Dino na amo nito ay walang magawa kaya tinakbuhan na lang nila iyon bago pa sila matapakan ng dambuhalang pagong. Nang patawid na sila sa tulay ay sinubukan muli ni Dino na pakalmeyan si Enzia gamit ang letigo, ngunit sa halip ay nasira lang nito ang tulay dahilan para bumagsak silang lahat. Dahil doon ay naligaw sila sa kagubatan at wala silang maisip na paraan para makaalis doon. Naglakad-lakad sila hanggang sa may makita silang kuweba. Papasukin na sana iyon ni Dino pero pinigilan ito ni Hayato at sinabing siya na lang ang papasok doon para makapagpakitang gila sa kanyang boss. Pagkapasok pa lang nito ay napasigaw na si Hayato kaya to the rescue sina Dino at Yamamoto pero si Bianchi lang pala iyon. Nalaman nila na 3 araw na palang naroon si Bianchi sapagkat naliligaw din ito dahil sa paghahanap ng nakalalasong kabute. Naroon din sina Lambo at Ipin pati na rin sina Haro at Kyoko na naligaw doon dahil sa paghahanap sa tindahan ng masarap na tinapay. Natuwa si Haro dahil inakala nito na kaya naroon sina Suna ay para iligtas sila pero nang malaman na naliligaw rin ang 4 ay naiyak na lang ito. Bago pa lumubog ang araw ay nagpahakot si Dino ng mga kahoy para sindihan at magsilbi nilang senyales sa paghingi ng tulong. Inilabas ni Hayato ang kanyang mga paputok upang sindihan ang mga nakuhang kahoy pero sumama ang pakiramdam nito nang bigla siyang lapitan ng kanyang ate kaya sa paligid nila sumabog ang mga paputok na naging sanhi ng pagkasunog ng mga puno. Dahil doon ay napalibutan sila ng mga apoy kaya oras na para gamitin ni Reborn ang desperation shot kay Suna. Sinuntok ni Suna ang lupa at nang mag-itak ay doon na lumabas ang tubig na siyang nagpahinto sa apoy. Malaki ang naging pasasalamat ng mga ito kay Suna, ngunit muli silang nagkaproblema sapagkat dahil sa tubig ay muling lumaki si Enzia kaya tumakbo na naman ang mga ito hanggang sa madaganan ni Enzia si Suna. Dahil doon ay naospital si Suna at nang makaalis ang kanyang ina ay isa-isa siyang binati ng mga kasama niya sa silid. Dahil siya umano ang pinakabata sa kanilang lahat ay inutusan siya ng mga iyon kahit may benda ang kanan niyang paa. Para hindi mapagtulungan ay sumunod na lang si Suna pero hindi pa ito nakakalabas sa silid ay biglang dumating sina Dino. Humingi ang mga ito ng tawad sa nangyari sa kanya nang biglang mapansin ni Suna na nanginginig na sa takot ang mga kasama niya sa silid. Lumapit si Dino sa isa sa mga ito at sinabing bantayan ng mga iyon ang nakababata niyang kapatid, ngunit napatakbo na lang ang mga iyon palabas dahil sa takot. Nagsumbong pa ang mga iyon sa isang nurse kaya napagsabihan ng nurse si Suna at inilipat pa sa pribadong silid para hindi na umano ito makaabala sa ibang pasyente. Bumalik si Dino sa nilipatang silid ni Suna at muling humingi ng paumanhin hanggang sa dumating na rin doon si Yamamoto na kasama pa ang ama at ipinagawa pa si Suna ng sushi, ngunit si Reborn lang ang kumain yon. Maya-maya pa ay si Lambo naman ang dumating at kasunod nito ang nahihiyang si Hayato dahil hindi umano nito nagawang ipagtanggol ang kanyang boss na si Suna. Dahil nahihiyang walang nagawa para iligtas si Suna ay umalis din agad si Hayato pero bigla namang dumating ang ate niya na may dala pang nakalalasong cake para kay Suna ngunit tinakbuhan lang iyon nito. Dahil nagkasabay-sabay ang pagbisita ng mga iyon ay natipon ng mga babaeng nurse sa may pinto ng silid dahil nagugwapohan ang mga iyon sa mga bisita ni Suna hanggang sa bumagsak bigla ang pinto kaya muling napag-alitan ang ating bida. Nakaramdam na ng gutom si Suna kaya nang may maamoy itong pagkain ay napasilip ito sa pinto, nang bigla niyang makita si Lambo na mabilis na pinagugulong ang cart ng rasyon ng pagkain hanggang sa bumangga iyon sa pader na naging sanhi ng pagtilapon ng mga pagkain. Dahil sa ingay ay napalabas ang mga pasyente at si Suna ang sinisi ng mga ito dahil hindi umano sila makakapagtanghalian. Dahil doon ay binaril ni Reborn si Suna kaya nagmadali ito papunta sa kusina at mabilis na ipinagluto ng panibago ang mga pasyente. Nagustuhan naman ng mga iyon ang lasa ng niluto ni Suna kaya sabay-sabay na silang kumain, ngunit biglang dumating ang mataray na nurse. Muli nitong inilipat si Suna sa silid na mistulang abandonado at nakakatakot. Maya-maya pa ay sina Kyoko naman ang bumisita sa kanya bagay na ikinatuwa ni Suna pero niyaya rin agad yun ni Reborn na umalis dahil mukha umanong galit si Suna. Pilit nitong pinigilan ang 4 hanggang sa masagi ni Suna ang estanteng may mga nakadisplay kaya napaalis na naman siya sa silid na iyon. Inihatid siya ng nurse sa magiging bagong silid niya at doon niya nakita si Kyoyo na kasalukuyan ding pasyente doon. Ngunit binalaan siya nito na kapag nag-ingay siya sa oras ng pagtulog nito ay mananagot siya tulad ng 2 pasyente na naroon. Dahil doon ay nagdoble ingat si Suna sa kanyang mga galaw pero biglang dumating doon sina Ipin at Lambo.
Pilit nitong pinaalis ang dalawa ngunit sa halip ay naglabas pa ng bomba si Lambo kaya agad yung pinigilan ni Suna at inihagi sa labas. Sumunod naman si Ipin na lumabas muli ang siyam na bilog sa noo dahil sa pagkahumaling kay Kyoyo. Agad yung inilayo ni Suna pero dahil sa lakas ng pagsabog ay nahulog naman ang isang petals ng bulaklak dahilan para magising si Kyoyo. Dahil doon ay mas lalong lumala ang sitwasyon ni Suna. Pagkaraan ng ilang araw ay nakauwi na si Suna sa kanila at habang nag-aalmusal ito ay ipinaalala ng kanyang ina na araw ng mga puso ngayon. Nagpatuloy lang ito sa pagkain na tila walang pakialam nang bigla siyang asarin ni Reborn na tanging sa kanyang ina lang naman siya nakakatanggap ng tsokolate. Dahil doon ay umalis na lang si Suna para pumasok sa paaralan. Habang naglalakad ay may nakasalubong siyang nagbibigayan ng tsokolate bagay na nakapanlumaw kay Suna. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa isang matanda ang nahulugan ng prutas kaya tinulungan niya ito at nagpatuloy na sa paglalakad. Nang makarating sa paaralan ay halos lahat ng kaklase nilang babae ay nagkakagulo sa pagbibigay ng tsokolate kina Yamamoto at Hayato maliban lang kay Kyoko. Lumipas ang mga oras at habang naglalakad sila ni Hayato ay may isang babae ang nag-abot ng tsokolate kay Suna ngunit biglang dumating si Lambo at inagaw iyon. Agad yung hinabol ni Hayato para bawiin ang tsokolate, ngunit iyon pala ay para sa kanya at hindi kay Suna. Bumalik si Suna sa silid-aralan ngunit kahit isa ay wala pa ring nagbibigay sa kanya. Napaisip na lang ito kung may nabigyan na ba si Kyoko ng tsokolate pero paglingon niya ay nagpapaalam na ito sa kaibigan para umalis. Iniisip niya na kaya umalis si Kyoko ay para magbigay ng tsokolate sa ibang lalaki bagay na hindi niya matatanggap. Biglang dumating si Reborn at sinabing kesa mag-isip ay bakit hindi niya nalang tanungin si Kyoko. Huli siya nitong binaril ng desperation shot kaya agad na tumakbo si Suna para hanapin si Kyoko. Ngunit nang maabyutan niya ito ay sa kanilang bahay iyon nagpunta bagay na ipinagtaka niya. Binuksan ng kanyang ina ang pinto at doon sinabi ni Kyoko at Haro na gumagawa sila ng tsokolate para sa lahat. Dahil doon ay inisip ni Suna na ibig sabihin ay mabibigyan siya ni Kyoko ng tsokolate, ngunit laking gulat niya nang malaman na si Bianchi ang magtuturo sa dalawa ng paggawa ng tsokolate. Dumating si Reborn at sinabing iyon ang misyon ngayon ni Suna, ang protektahan ang lahat mula sa nakalalasong tsokolate na gagawin ni Bianchi. Dumating sina Hayato at Yamamoto kina Suna upang dalhin ang naiwan niyang bag kaya naman hiningi niya na ang tulong ng mga ito. Sinilip nila ang tatlo pero dahil nahuli sila ni Bianchi na naroon ay nag-isip ng paraan sina Suna para mapaalis sa kusina si Bianchi. Inalam ni Suna mula kay Hayato kung anong mga kahinaan ng ate nito pero ayon kay Hayato ay wala dahil wala namang kinatatakutan ang ate niya. Napakamot na lang si Suna sa kanyang ulo nang bigla nilang maalala ni Hayato na gamitin ang binatang Lambo na kamukha ng dating kasintahan ni Bianchi. Maya-maya pa ay dumating na nga roon si Lambo kaya agad itong pinagpalit ni Hayato ng anyo pero dahil bigla ring dumating si Ipin ay pati ito ay nadamay. Ngunit nagkaroon ng problema dahil punong-puno ng dugo ang mukha ni Lambo dahil sa pagdugo ng ilong nito matapos kumain ng tsinelas kaya inisip ni Suna na hindi nila ito mapapakinabangan. Biglang dumating si Bianchi sa silid upang patikman ang tsokolate. Dahil doon ay napatingala si Lambo kaya nang makita ito ni Bianchi ay agad nitong inatake ang binata. Doon nakakuha ng pagkakataon si Reborn na gamitan si Suna ng desperation shot para mailayo si Bianchi sa bahay nila. Tumakbo palayo si Suna dala si Lambo hanggang sa bumalik na muli ito sa pagkabata kaya nagtago ang mga ito sa basurahan. Ngunit dahil bumalik na rin si Ipin sa pagkabata ay naalala na nitong hanapin ulit si Lambo dahil sa binabawi nitong tsokolate kaya nang makita nito si Lambo sa basurahan ay agad yung sinipa ni Ipin. Dahil doon ay nakita sila ni Bianchi pero umalis din ito dahil sa pagdating ng manyok na si Shamal. Nakaligtas sina Suna mula kay Bianchi nang biglang dumating doon si Reborn at sinabing nagtagumpay ang plano dahil natapos ni Kyoko ang tsokolate na walang halong lason. Natuwa si Suna at agad na umuwi sa kanila para matikman ang tsokolate ni Kyoko. Gayunpaman, dumating pa rin si Bianchi dala ang biscuit na may lason at kasunod yun ang kanyang ina na may iniabot na tsokolate sa kanya na ipinabibigay umano ng matanda bilang pasasalamat. Naalala ni Suna ang matandang tinulungan niya at natuwa naman si Kyoko sa kanyang ginawa. Kinabukasan habang tumatakbo si Suna papunta sa paaralan ay may nadaanan siyang isang bata na sumusukat sa kanyang ranggo bilang mafia. Dumating ang 5 lalaki na humabol sa bata kaya agad itong nagtago sa bahay ng asong si Rui. Nang makauwi si Suna galing sa eskwelahan ay naroon na sa kanila si Futa na may gustong hingi na pabor kay Suna. Sinabi ni Futa na hinahabol siya ng mga mafia kaya nakiusap ito kay Suna na itago siya.
Tumanggi si Suna at sinabing wala naman siyang magagawa sa mafia kaya napangiti na lang si Futa at sinabing alam niya iyon dahil mababa ang ranggo niya para sa kakayahan ni Suna pero sa ranggo para sa mga taong hindi makatanggi sa isang kahilingan ay si Suna ang nangunguna. Si Futa ay isang nagbebenta ng impormasyon na dalubhasa sa paggawa ng mga ranggo at siguradong 100% iyong tumpak. Kaya naman kung gagamitin ang aklat na yun ng mga ranggo upang gumawa ng isang plano ay siguradong mananalo sa bawat laban, at iyon ang dahilan kung bakit may humahabol kay Futa. Huling nakiusap ang bata kay Suna at sa huli ay pumayag na rin ito. Maya-maya pa ay biglang dumating doon si Haro at inisip na naglalaro sila ng horoscope kaya sumali ito at tinanong kung ano ang 3 pinakakaakit-akit na bagay sa kanya. Tumayo si Futa at saka nag-concentrate at isa-isang sinabi kay Haro ang 3 bagay na iyon bagay na ikinatuwa nito. Dumating na doon sina Lambo at Ipin at maging ang mga ito ay binigyan din ni Futa ng ranggo base sa kakayahan. Sunod na dumating sina Hayato at Yamamoto at gaya ng palaging nangyayari ay inisip ni Yamamoto na laro lang ang pagbibigay ni Futa ng ranggo. Biglang lumitaw si Bianchi at sinabi kay Futa na sabihin nito kung sino doon ang may gusto sa isa sa mga kasamahan nila na naroon. Inisip ni Suna na malalaman ng lahat na may gusto siya kay Kyoko kaya sinubukan nitong pigilan si Futa ngunit hindi niya iyon magawa dahil bigla siyang lumutang. Mabuti na lang at si Leon ang binanggit ni Futa pero hindi makapaniwala si Suna na may gusto siya doon. Dahil doon ay nagdrama si Haro na may gusto kay Suna at sinabing ang puso niya ay parang ang umuulan na kalangitan. Nang marinig ni Futa na umuulan ay bigla itong napahiga dahil hindi sila magkasundo ng ulan sapagkat iyon ang umaabala sa kanyang pakikipagkomunikasyon sa ranggo ng planeta. Ibig sabihin, mali ang sinabing ranggo kanina ni Futa tungkol sa crush ni Suna. Sumilip si Haro sa bintana para tingnan kung malakas ba ang ulan pero laking gulat nito sa dami ng payong na nasa labas ng bahay ni Suna. Tiningnan yun ni Hayato at kinumpirmang mula ang mga iyon sa pamilya Todd na siyang humahabol kay Futa, kaya ibig sabihin ay kailangang bantayan ni Suna si Futa mula sa mga iyon. Sa muling pagsilip ng mga ito sa bintana ay nakita nila si Bianchi na kaharap ang mga lalaki kaya inisip nila na mag-isang lalabanan ni Bianchi ang mga iyon pero dadaan lang pala ito. Dahil doon ay nagplano sina Suna na itatakbo ni Hayato at Yamamoto si Haro palayo habang nakabalot sa kumot para isipin ng mga lalaki na iyon si Futa. Nang makaalis ang mga iyon ay itatakas na sana ni Suna si Futa pero naiwan sa harap ng bahay nila ang 3 lalaki kaya sa likod ng bahay na lang dumaan si Suna. Ngunit hinarang siya ni Lambo at Ipin para humingi ng cake kaya dahil sa inis ay napasigaw si Suna dahilan para marinig siya ng 3 lalaki. Dahil doon ay itinakbo na agad ni Suna si Futa palayo pero nagawa siyang i-corner ng mga ito sa palaruan. Maya-maya pa ay nagkamalay na si Futa at namukan ang mga lalaking humahabol sa kanya. Bumaba ito mula sa likod ni Suna at binigyan ng ranggo ang 3 lalaki. Nagkagulo ang 3 dahil nalaman ng mga ito ang totoo na binabalak ni Enzo na itakbo ang libro ng mga ranggo at ipagkanulo sina Paolo at Rosie. Habang nag-aaway ang mga iyon ay niyaya na ni Suna ang bata pero inilista muna nito ang tungkol sa ranggo ng 3 bago pa niya iyon makalimutan. Nang paalis na sila ay bigla silang pinigilan ng 3 kaya naman iyon na ang tamang oras para gamitin ni Reborn ang desperation shot kay Suna. Sa muling pagbangon ni Suna ay sinabi ni Futa na wala itong magagawa sa 3, ngunit wala pang ilang minuto ay napabagsak na ni Suna ang mga iyon. Dahil doon ay humanga sa kanya si Futa sapagkat sa unang pagkakataon ay nagkamali ang kanyang ranggo. Samantala, kahit palubog na ang araw ay patuloy pa rin hinahabol ng mga lalaki sina Hayato kaya ginamitan na ang mga iyon ng kanyang mga pampasabog, habang isang lalaki naman ang lumapit sa mga nakahandusay na sina Paolo. Dahil sa pakiusap ni Futa na manatili muna ulit kina Suna ay wala na itong nagawa kaya umuwi na ulit sila sa bahay, habang ibinalita naman ng lalaki kanina na natagpuan niya na si Futa. Isang umaga, nang mag-aalmusal na si Suna ay sinabi ng kanyang ina na kailangan niyang mag-aral kung paano ipagtanggol ang sarili kaya pinapili siya nito ng nais niyang pag-enroll on. Nagtaka si Suna kung bakit biglaan na gusto siyang i-enroll ng kanyang ina sa ganon kaya sinabi ni Reborn na iyon ay dahil 5 sa mga miyembro ng disciplinary committee ng kanilang paaralan ang inatake ng hindi kilalang tao at natagpuan na lang ang mga iyon na sugatan. Sinabi ni Suna na baka may atraso lang ang mga iyon at wala umano iyong kinalaman sa kanya. Sa labas, habang tumatakbo si Sasegawa ay isang hindi niya kilalang lalaki ang bumati sa kanya kaya inalok niya agad itong sumali sa boxing team niya. Ngumiti lang ang lalaki at sinabing sasali siya kung matatalo siya nito. Samantala, habang naglalakad ay tinitingnan pa rin ni Suna ang mga poster kung saang martial arts siya sasali, nang bigla niyang makita ang disciplinary committee sa daan pati na rin si Kyoyo.
Pagkalampas nito sa kanya ay may biglang tumawag kay Kyoyo upang ibalita na nabiktima ng misteryosong lalaki si Sasagawa kaya sinabi nito sa kanya ang tungkol doon. Nang malaman yun ay agad na binisita ni Suna si Sasagawa sa ospital pero boxing pa rin ang nasa isip nito at sinabing nais niyang kuhanin ang lalaking iyon para sa team niya. Isang orasan ang nakita ng mga nagdala kay Sasagawa sa ospital at habang tinitingnan yun ni Reborn ay nakiusap si Sasagawa na huwag nang ipaalam kay Kyoko ang tungkol sa totoong nangyari para hindi umano yun mag-alala ng sobra. Dumating na si Kyoko kaya nagpaalam na sina Suna para makapag-usap ang magkapatid. Pagkalabas nila sa silid ni Sasagawa ay napansin nilang puro estudyante ng paaralan nila ang naroon. Nadoon din si Mochida at sinasabing inatake rin umano iyon ng misteryosong lalaki bagay na ikinagulat ni Suna sapagkat napakalakas ni Mochida. Dahil sa dumaraming kaso ng nabibiktima ay narinig ni Suna sa mga taga-disciplinary committee na kumikilos na si Kyoyo para ipaghiganti ang mga kamag-aral bagay na ikinatuwa ng mga ito. Sumugod si Kyoyo sa lugar ng misteryosong lalaki at nagawang talunin ang mga bantay sa gusali. Ngunit nang ito na ang haharapin niya ay biglang nakaramdam ng pagkahilo si Kyoyo na sanhi umano ng lamok na may 3 panusok na kumagit dito ng nakaraan. Maya-maya pa ay may isinugod na namang estudyante sa ospital kaya nagtaka si Suna dahil ang alam nito ay naghihiganti na si Kyoyo. Umakyat si Reborn sa lalaking isinugod sa ospital at nakakita rin ito ng orasan sa dibdib niyon. Doon sinabi ni Reborn na walang duda na si Suna ang nais makalaban ng lalaking iyon. Habang nanghihina si Kyoyo ay ginulpi ito ng lalaki at mapapansing naroon sa lugar si Futa. Ipinakita ni Reborn kay Suna ang mga orasan na nakuha kina Sasagawa at Kusakabe at sinabing isa iyong countdown. Ipinakita ni Reborn ang listahan ni Futa ng pagkakaranggo nito na dapat ay sikreto lang sa kanilang organisasyon ng mga mafia at malabong malaman ng iba. Ibig sabihin, iyon lang ang makakagawa ng ganoong pagraranggo. Nasa pang-4 na ranggo si Kusakabe kaya ang susunod na aatakihin ay ang pangatlo sa listahan ng ranggo bagay na ikinatakot ni Suna. Sinabi ni Reborn na mauna na si Suna dahil may gagawin pa siya kaya naman tumakbo na pabalik si Suna upang ipaalam ang kanyang nalaman nang bigla siyang hulihin ng lambat kaya inisip niyang katapusan niya na. Pero sinaharo lang pala iyon na nais siyang protektahan mula sa balita na nabibiktima sa eskwelahan, ngunit sinabi ni Suna na pakawalan siya sapagkat wala siyang oras para makipagbiroan. Samantala, kinumusta ng lalaki mula sa tauhan niyang si Makuro ang kalagayan ni Kyoyo na kasalukuyan umanong nakahiga sa ngayon at hindi alam kung buhay pa. Sinabi rin nito na kumikilos na si Kaki para atakihin ang pangatlo sa listahan kaya nang makawala si Suna sa lambat ay mabilis itong tumakbo sapagkat si Hayato ang pangtatlo. Kasalukuyan ng magkausap ang dalawa at tinanggap naman nga ni Hayato ang hamon ni Kaki pero nang makita nito ang ginawa ni Kaki sa nakatingin sa kanila na dalawang lalaki ay tumakbo na ito at saka ginamitan si Kaki ng kanyang mga pampasabog. Walang nagawa ang mga iyon kay Kaki hanggang sa mapalabas na niya si Hayato mula sa pinagtataguan nito. Dahil doon ay naisip ni Hayato na hindi ordinaryong estudyante si Kaki kundi isang profesional na hitman. Samantala, sinusubukang tawagan ni Suna si Hayato pero hindi yun sumasagot hanggang sa marinig niya mula sa dumaan na dalawang babae na may naglalaban na namang estudyante sa may distrito. Habang naghaharap ang dalawa ay nalaman ni Hayato na si Suna talaga ang pinaka-target ni Kaki. Dahil doon ay lakas loob na hinarap ni Hayato si Kaki hanggang sa magawa niya itong tamaan ng mga inihagis niyang mga bomba gamit ang kakaibang teknik. Habang tumatakbo ay narinig ni Suna ang malakas na pagsabog at inisip na si Hayato na iyon. Laking gulat ni Hayato nang makita si Suna at sinabi nitong siya ang sunod na target ng mga taga-Kakuyu Middle School. Tumingon siya sa kanyang likod at sinabing natalo niya na ang lalaking taga-Kakuyu pero nagulat si Hayato nang makitang nawala si Kaki sa pwesto nito kanina. Tumitaw iyon sa harap ni Suna na duguan at nang atakihin nito si Suna ay agad iyong hinarang ni Hayato. Bago bumagsak ay sinabi ni Hayato na tumakbo na si Suna pero dahil sa matinding takot ay hindi nito maigalaw ang kanyang mga paa. Sa muling pag-atake ni Kaki ay dumating si Yamamoto at iniligtas si Suna. Noon niya lang nakitang galit si Yamamoto na siya palang susunod na bibiktimahin ng grupo. Umalis na si Kaki at sinabing ipapaubaya niya na kay Ken ang pakikipaglaban kay Yamamoto sa susunod na araw. Dahil sa malalang kalagayan ni Hayato ay isinugod nila ito sa ospital, habang sinisi naman ni Suna ang kanyang sarili dahil sa nangyari. Biglang dumating si Reborn at sinabing iniimbestigahan niya ang nangyaring pagtakas sa bilangguan na nangyari sa Italia. Sinasabing nangyari ang pagtakas sa isang bilangguan na nilalayong hawakan ang mapanganib na mafioso na nakagawa ng matitinding krimen, at ang batang leader ng mga iyon ay nagngangalang Makuro.
Nalaman din ni Reborn na pumunta ang mga iyon sa Japan at nag-enroll sa Kakuyu Middle School kaya ibig sabihin ay ang mga iyon ang umaatake kina Hayato at sa iba pang mag-aaral. Para matapos iyon ay sinabi ni Reborn na kailangang talunin ni Suna si Makuro bagay na nais ding mangyari ng ika-9 na boss ng pamilya Vongola kaya sumulat pa talaga iyon kay Suna. Nagulat si Suna at napatakbo sa takot dahil hindi niya alam kung paano iyon gagawin. Habang naglalakad ay sinabi ni Reborn na hindi na iyon matatakasan ni Suna at ipinaalala ang ginawa ng grupo sa kanyang mga kaibigan kaya naman lumakas ang loob ni Suna. Gayunpaman, inisip pa rin nito na hindi niya matatalo ang tulad ni na Makuro, kaya naman dumating sina Hayato, Yamamoto, at Bianchi at sinabing tutulong sila. Dahil doon ay sinabi ni Reborn na alam niya kung saan ang hideout ng mga iyon kaya umuwi muna si Suna para magpalit. Nang paalis na ito ay sinabi ni Reborn na hindi niya magagamit si Leon dahil sa masamang kondisyon nito bagay na ikinagulat ni Suna dahil iyon pa naman ang inaasahan nito para matalo ang mga kriminal. Dumating na sina Yamamoto at Bianchi pero dahil sama-sama ang pakiramdam ni Hayato tuwing nakikita si Bianchi ay nakiusap si Suna na takpan na lang nito ang mukha ng dalaga. Dahil kumpleto na ang mga ito ay isinama na sila ni Reborn sa hideout ni na Makuro. Nang makita ang abandonadong lugar ay naalala ni Suna na pumupunta siya doon dati kasama ang mga magulang niya. Natatandaan pa niya ang kaganapan noon sa lugar na iyon kaya sinabi ni Reborn na kung ganon ay si Suna na ang maunang pumasok. Habang nilulusaw ni Bianchi ang kadena ng gate ay may isang lalaki ang nakamasid sa kanila mula sa malayo. Nang makapasok sila ay may biglang umatake sa kanila hanggang sa mahulog si Yamamoto sa isang buslo at saka ito sinundan ng lalaki. Kinagabihan ay nakita na nila si Yamamoto mula sa butas at tinanong kung ayos lang ito, nang biglang dumating na naman ang lalaki. Nagawa pang biruin ni Yamamoto si Ken pero bigla na itong umatake sa kanya na animoy hindi pangkaraniwang tao. Gayunpaman, hindi natatakot si Yamamoto at idinadaan pa rin sa biro ang pagharap kay Ken hanggang sa maitel section nito. Dahil doon ay gagamitin na sana ni Hayato ang kanyang mga bomba pero pinigilan ito ni Reborn dahil sa posibilidad na mabaon si Yamamoto kapag gumuho ang lupa. Napansin ni Reborn na panay lang ang pag-iwas ni Yamamoto at iyon ay dahil takot itong masaktan. Naalala ni Suna ang sinabi ni Yamamoto na regular na ito sa laro kaya iniiwasan nitong masaktan ang katawan. Dahil doon ay sinisi ni Suna ang kanyang sarili kaya naman itinulak na siya ni Reborn sa butas. Susugod na sana si Ken kay Suna pero tinawag ito ni Yamamoto at sinabing sila namang dalawa ang magkalaban. Dahil doon ay muli siyang inatake ni Ken hanggang sa makagat nito ang kanyang braso, ngunit nagawa pa rin niya itong mapabagsak. Humingi ng paumanhin si Suna dahil naisakripisyo ni Yamamoto ang braso nito para protektahan siya pero ngumiti lang ito at sinabing makakalaro pa rin naman siya dahil maliit lang naman ang sugat. Maya-maya pa ay sinabi ni Hayato na hihilahin na nila pataas ang dalawa habang nakarating na kay Makuro ang balitang naroon na sila. Kinabukasan ay naroon pa rin sa lugar ang grupo at inisip ni Hayato na madali na nila ngayong mapapabagsak si Muruko pero sinabi ni Reborn na marami yung pwedeng tawagan para talunin ang kalaban kaya hindi nila yun maaaring maliitin. Naisip ng grupo na mag-almusal muna sila kaya agad na inilabas ni Yamamoto ang dala nilang mga pagkain, ngunit hindi pa man sila nakakapagsimulang kumain ay biglang sumabog isa-isa ang mga nakahain. Natukoy ni Hayato ang kinaroroonan ng pinagmumula ng pagsabog kaya agad niya itong hinagisa ng mga bomba pero hindi iyon umubra kay MM. Gamit lang ang chlorine ay nagagawang pasabugan ni MM ang mga bagay dahil sa tunog alon na nagpapataas sa temperatura sa pamamagitan ng pag-vibrate. Hinarap ito ni Bianchi gamit ang pagkain na may lason bilang panangga sa atake ni MM, at nang malapit na siya rito ay doon niya inilabas ang cake na may lason pero napabagsak lang din siya nito. Re-resback na sana si Yamamoto pero pinigilan ito ni Hayato at sinabing nakain na ni MM ang lason na nasa chlorine. Tingid sa kaalaman ni MM na nahawakan yun ni Bianchi kanina kaya hindi nagtagal ay bumagsak na ito. Sa pagpapatuloy ng grupo ay doon nila nakaharap si Birds na kasalukuyang pinamamanmanan sa kanyang kambal na alipores ang mga kaibigan ni Suna na sina Haro at Kyoko. Ginawang pang-blackmail ni Birds ang dalawa upang mapasunod ang grupo sa gusto niya. Ipinag-utos nito sa tatlo na suntukin ng mga iyon ang boss ng Vongola na si Suna para hindi umano mapahamak ang dalawa. Dahil hindi kumikilos ang mga ito ay pinakitaan ni Birds ang tatlo kung anong kayang gawin ng mga alipores niya bagay na ikinabahala ni Suna kaya isinigaw nito na atakihin na siya ni Yamamoto at Hayato. Gayunpaman hindi pa rin kumilos ang dalawa hanggang sa bilangan na sila ni Birds kaya pinipilit na ni Suna ang mga ito na sundin na lang ang gusto nyon. Bago pa matapos ang pagbilang ni Birds ay sinuntok na ni Bianchi si Suna, bilang iyon din naman ang ipinunta niya sa Japan, ang patayin nito para makabalik na sila ni Reborn sa Italia ng magkasama.
Natuwa si Bird sa ginawa ni Bianchi kaya ang sunod nitong ipinag-utos ay ang saksakin si Suna, bagay na ikinagulat ng tatlo. Wala ni isa sa mga ito ang may nais na gawin iyon kaya muling ipinaalala ni Birds ang buhay ng dalawang kaibigan ng mga ito. Natigilan na lang ang mga ito kaya unti-unti nang pinalapit ni Birds ang kanyang alip-oras kay Kyoko. Dahil doon ay si Suna na mismo ang lumapit sa patalim na puno ng lason. Naalala niya kung paano siya iniligtas ng mga kaibigan niya kaya ngayon ay oras na para siya naman ang magligtas sa mga ito. Lakas loob na iniangat ni Suna ang patalim pero bigla siyang natigilan nang makitang napabagsak na ni Shomol ang alip-oras ni Birds na nasa likod ni Kyoko. Ipinaalala naman ni Birds na may isa pa siyang alas pero maya-maya pa ay sina Ipin at Lambo naman ang dumating para kay Haro. Naisip ni Suna na si Reborn ang may plano nito para ipakita sa kanya kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng pamilya. Ngayon ay oras na para si Birds naman ang managot sa kanila, at sa isang tadyak pa lang ni Hayato ay bumagsak na ito. Nagtaka si Suna kung sino ang apat kaya sinabi ni Reborn na ayon kay Dino ay takas din ang mga iyon sa bilangguan. Nagulat si Suna sa kanyang nalaman dahil 7 pala ang mga nakatakas. Maya-maya pa ay may biglang naramdaman si Bianchi na nagtatago sa likod ng puno pero si Futa pala iyon. Natuwa si Suna nang muli silang magkita at niyaya pa niya itong umuwi sa bahay nila, ngunit sinabi ni Futa na lumayo si Suna sa kanya sapagkat hindi na siya pwedeng sumama muli sa mga ito dahil hawak na siya ngayon ni Muruko. Umiiyak na nagpaalam si Futa pero hinabol pa ito ni Suna nang may biglang umatake sa kanila. Patuloy na sinundan ni Suna si Futa pero hindi niya na iyon nakita hanggang sa si Makuro na ang nagpakita sa kanya. Hindi niya alam na si Makuro na ang kaharap niya na nagpanggap pa na naliligaw sa lugar. Sinubukang alamin ni Makuro kung sino ang mga kasamahan ni Suna pero tanging ang bata na si Reborn lang ang nabanggit nito, at nang mapansin ni Suna ang mga mata ng lalaki ay napatakbo na lang ito palayo dahil sa takot. Inisip ni Makuro na ang batang tinutukoy ni Suna ay isang Arcaboleno, isang Italianong salita na tumutukoy sa 7 pinakamalalakas na bata sa mundo ng mafia. Samantala, hinarap ng tatlo ang lalaking umatake kanina at inisip na ito na si Makuro. Tinanong nila kung anong ginawa nito kay Futa pero sinabi ng lalaki na hindi niya iyon kilala. Maya-maya pa ay biglang napaluhod si Hayato at doon nalaman ni Bianchi na mataas ang lagnat nito na epekto ng ginamit na panggamot dito ni Shomol. Gamit ang bakal na bola ay inatake ng lalaki si Yamamoto, ngunit mistulang vacuum iyon dahil kahit naiwasan ni Yamamoto ang pag-atake ay para siyang hinigop ng hangin nito upang matamaan. Patuloy ang pagtakbo ni Suna palabas sa kagubatan bago pa siya atakihin doon mag-isa ng kalaban. Hindi makapaniwala si Makuro na isang napakahinang bata ang napiling kahalili ng ika-9 na boss. Gayunpaman, sinabi nito na malalaman niya rin kung anong itinatago ng Arcaboleno dahil hindi ng mga iyon kakayanin ng Makuro na nasa harap ng mga ito. Muling tumayo si Yamamoto para lumaban sa lalaki at sa muling pag-atake nito gamit ang bakal na bola ay nagawa niya iyong maiwasan, ngunit nang sumunod ay muli na naman siyang hinigop niyon at itinalsik sa puno. Dahil doon ay pinilit lumaban ni Hayato pero dahil hindi niya kinaya ay si Bianchi na ang humarap dito. Nakarating na si Suna sa kinaroroonan ng mga kaibigan niya, ngunit laking gulat niya nang makitang kinakalaban mag-isa ni Bianchi si Makuro. Biglang napasigaw si Suna kaya narinig siya ng lalaki at sinabing tatapusin muna nito si Bianchi bago siya harapin nito. Dahil doon ay ginamit na ni Reborn ang huling desperation shot kay Suna bago pa tuluyang matamaan ng bakal na bola si Bianchi. Nagawa niya iyong pigilan at saka sinabing tatalunan niya ito. Sa pamamagitan ng ibon ay narinig ni Makuro ang tungkol sa paggamit ni Reborn sa huling desperation shot, bagay na ikinatuwa nito dahil nahulog umano ang mga iyon sa kanyang plano, kaya ngayon ay isang hakbang na lang sila para matalo ang ika-10 Bongola. Mabilis na natalo ni Suna ang lalaki kaya sinabi ni Reborn na balik na ngayon sa normal ang mga estudyante sa paaralan. Ngunit muli itong nakabangon at inatake muli si Suna pero sa huli ay napabagsak ulit ni Suna ang mahinang espiritu ng lalaki. Alam ni Suna na hindi masamang tao ang lalaki at ayaw nitong makita ang pagbagsak ng kalaban kaya sa halip na kamao ay ang bakal na bola ang ginagamit nito para tapusin si Suna. Ramdam ni Suna na may takot sa dibdib ang lalaki at si Lambo ang naaalala niya dito dahil kahit gaano pa kakulit si Lambo ay hindi niya magawang magalit doon. Nagulat ang lalaki sa sinabi ni Suna at tinanggap na ang kanyang pagkatalo, at sinabing naiintindihan niya na ngayon kung bakit nagiging maingat si Makuro kay Suna. Nagulat naman ito dahil ang lalaking iyon ay anino lang pala ni Makuro. Sinabi ng lalaki na kinuha ni Makuro ang lahat sa kanya at ikinwento ang nangyari 5 taon na ang nakaraan. Dati siyang miyembro ng mafia sa Hilagang Italia at isa siyang ampon na lumaki sa pangangalaga ng boss at pamilya.
Para makabawi sa mga iyon, gumawa siya ng paraan para maging pinakamalakas na bodyguard sa lugar hanggang sa isang araw ay may bago na namang inampon ang boss. Siya ang may responsibilidad na bantayan iyon kaya inalagaan niya iyon na parang isang tunay na kapamilya tulad ng pag-aalagang kinalakihan niya. Ngunit kinailangan niya bigla na bumalik sa kanilang headquarter at doon niya nakitang patay na ang buong pamilya at wala ni isa ang nakaligtas. Sikat ang naganap na insidente kaya alam yun ni Reborn ngunit hanggang ngayon ay hindi pa alam kung sinong salarin. Nagulat si Suna nang sabihin ng lalaki na siya ang may gawa ng krimen. Nagdilim umano ang paningin nito noon at pagkatapos ay nakatayo na lang siya bigla sa harap ng mga bangkay nang hindi niya namamalayan. Hinala ng lalaki na kinontrol siya noon ni Makuro kaya nawala na sa kanya ang lahat at siya ang pinagpanggap ni Makuro sa likod ng pagkatao niyon. Dahil sa kwento ay sinabi ni Hayato na tapusin na nila si Makuro kaya sasabihin sana ng lalaki sa mga ito ang paraan upang matalo iyon nang bigla iyong inatake mula sa malayo bagay na nagpabagsak dito. Bago ito tuluyang bawian ng buhay ay inalam ni Suna ang tunay na pangalan ng lalaki kaya nagpakilala ito bilang Lancia. Sa huling pagkakataon ng buhay nito ay naranasan niya na matawag muli sa pangalan niya na ibinigay sa kanya ng pamilya niya kaya sinabi nitong masaya na siya at makakasama niya na muli ang mga iyon. Dahil doon ay galit na galit ang mga ito kay Makuro pero ipinaalala ni Reborn na hindi na muling makakagamit ng desperation shot si Leon. Gayunpaman, nais pa ring ipaghiganti ni Suna si Lancia, ngunit sinabi ni Reborn na hindi papatay si Lancia pero ang problema ay ang lason sa mga karayom. May iligtas nila iyon kung mabibigyan niya si Lancia ng gamot sa loob ng isang oras. Inisip ni Bianchi na baka may gamot ang lalaking may yoyo kaya agad silang pumunta sa Kakuyo Healthland. Pinasok nila ang gusali at napaansing putol ang mga hagdan kaya inisip ni Reborn na malamang ay nasa itaas na palapag si Makuro. Habang nag-uusap ay nakapulot si Hayato ng cellphone na pamilyar naman kay Suna at sinabing kay Kyoyo iyon. Nagpatuloy ang mga ito sa paghahanap ng madadaan hagdan hanggang sa makakita sila ng hagdan na pang-emergency. Doon din sa tapat na iyon nila nakita si Kaki kaya sinabi ni Hayato na siya na ang bahala doon at magpatuloy na ang tatlo. Nakarating sila sa ikatlong palapag at laking gulat ni Suna nang makita doon ang lalaking nakilala niya kanina sa kagubatan. Inakala ni Suna na dinukot ito pero inamin nito na siya ang totoong Makuro bagay na ikinagulat ni Suna. Dumating din doon si Futa pero kalaban na nila iyon kaya agad nitong inatake si Bianchi kasabay ng pagkakatalo rin ni Hayato kay Kaki. Hindi matanggap ni Hayato na napabagsak siya ni Kaki at inisip kung paano pa siya matatawag na kanang kamay ng boss kung wala siyang magawa para doon. Habang pakanta-kanta ang ibon sa may uluhan ni Hayato ay bigla itong naghagis ng mga bomba at nang masira ang pader ay doon niya nakita ang naramdaman niyang si Kyoyo. Tumayo ito at sinabing ipaubaya na sa kanya ang dalawa kaya matapang na sumugod si Ken pero agad itong napatalsik ni Kyoyo palabas ng bintana. Hindi makapaniwala si Suna sa ginawa ni Futa pero sinabi ni Reborn na nasa ilalim yun ng kontrol ni Makuro. Siya ang sunod na inatake nito kaya binigyan siya ni Reborn ng armas at sinabing kung hindi siya lalaban ay baka siya ang mamatay. Hindi pa rin ito pinatulan ni Suna bagkus si Makuro ang sinubukan nitong atakihin pero hindi siya nagtagumpay. Dahil doon ay sinubukan na lang ni Suna na pabalikan si Futa sa wisho at nang mangyari iyon ay bigla na itong nahimatay dahil 10 araw na itong hindi natutulog ayon kay Makuro. Galit na galit si Suna sapagkat idinamay pa ni Makuro ang isang inosenteng bata kaya agad niya itong sinugod pero wala siyang nagawa. Maya-maya pa ay sunod nitong ipinakita ang kanyang kakaibang kakayahan, ang paggamit ng ilusyon. Kaya sinampal ni Reborn si Suna para magising ito at malamang ilusyon lang ang nakikita nito. Dahil doon ay naobserbahan ni Makuro ang relasyon nilang dalawa at na naroon umano ang Arcabaleno upang subaybayan ang Vongola. Itinanggi yun ni Reborn at sinabing tutor siya ni Suna, at isa pa ay hindi umano niya kailangang lumaban kay Makuro dahil ang estudyante niya na ang tatalo dito bagay na ikinagulat ni Suna. Napangiti na lang si Makuro dahil sa tiwalang ibinigay ni Reborn kaya naman naglabas ito ng maraming ahas. Inisip ni Suna na ilusyon lang ang mga iyon pero sinabi ni Makuro na totoo at nakalalasan ang mga iyon. Gayunpaman hindi na bahala si Reborn dahil siya umano ang pinakamagaling na tutor. Dumating na sina Kyoyo at Hayato na naghagis ng bomba para mapuksa ang mga ahas. Doon sinabi ni Reborn na hindi lang si Suna ang pinalaki niya kaya napangisi na lang si Makuro at saka agad na umatake kay Kyoyo. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nito kay Makuro ay nagawa pa rin nitong mapabagsak si Makuro, at yun ay dahil na rin sa gamot na ibinigay ni Shamal para kay Kyoyo. Natuwa si Suna dahil tapos na ang laban at makakauwi na siya, ngunit sinabi ni Reborn na wala naman itong ambag sa pakikipaglaban kay Makuro bagay na ikinainis nito.
Agad niyang nilapitan ang nawala ng malay na si Kyoyo at sinabing kailangan nilang maisugod sa ospital ang lahat ng nasaktan, pero sinabi ni Reborn na may parating ng napakagaling na medical team ng Vongola. Ngunit muling nakabangon si Makuro at itinutok sa kanila ang baril sapagkat wala umano kahit isa ang dapat makaligtas, pero sa huli ay sa sarili nito iyon ginamit. Biglang nakaramdam ng kakaiba si Suna at kasabay niyon ay nagkamalay na si Bianchi at humingi pa ng tulong kay Hayato para makatayo, ngunit inatake nito si Hayato sapagkat ito pala ay sinaniban ng kaluluwa ni Makuro. Tumayo si Bianchi na may sanib ni Makuro at sinabing muli siyang nagbabalik dahil may kailangan pa siyang gawin bagay na hindi mapaniwalaan ng mga ito. Sinabi ni Hayato na siya na ang bahala sa ate niya pero nagulat si Suna nang gamitan yun ni Hayato ng exorcism. Gumana naman ang ginawa ni Hayato at nang mawala ng malay si Bianchi ay dito naman lumipat ang kaluluwa ni Makuro. Doon sinabi ni Reborn na pinalabas lang ni Makuro na kinitil nito ang sariling buhay pero ang totoo ay ginamit lang nito ang ipinagbabawal na possession bullet upang magawa nito na makapagpalipat-lipat sa katawan ng tao. Ang espesyal na balang iyon ay ginawa ng pamilya Estrenillo at hindi lamang kailangan ng isang malakas na espiritu, kundi dapat ring maging angkop para sa bala ang gagamit nyon. Nagtaka si Reborn kung paano nagkaroon ng ganong klaseng bala si Makuro pero sinabi nito na sa kanya ang balang iyon. Nilapitan ni Makuro si Suna kaya sinabi ni Reborn na iwasan ni Suna na masugatan ng patalim nito dahil kung matatamaan siya nyon ay magagawa siyang sanibin ng kaluluwa ni Makuro. Biglang sumanib ang kaluluwa nito sa magkapatid pati na rin kina Ken at kakibagay na ikinagulat ni Suna. Hindi makapaniwala si Reborn na bukod sa pagsanib ay kaya ring magamit ni Makuro ang kapangyarihan ng mga iyon sa pag-atake sa kanila. Sinabi ni Reborn na wala siyang magagawa sa pag-atake ng mga iyon kaya sinabi nito kay Suna na gumawa ng paraan dahil bilang estudyante niya ay alam niyang may magagawa si Suna tulad ni Dino. Ikinwento ni Reborn kung paano nalagpasan noon ni Dino ang kinaharap nitong pagsubok na halos kumitil sa buhay nito. Gayunpaman pinanghihinaan pa rin ng loob si Suna at sinabing magkaiba silang dalawa ni Dino nang biglang hagisan siya ni Hayato ng mga bomba. Habang palapit sa kanya ang magkapatid ay napansin niya ang tumutulong dugo sa sugat ng mga ito kaya pinakiusapan niya si Makuro na tigilan na ang mga kaibigan niya bago pa yun ikamatay ng mga iyon. Hindi siya pinakinggan ni Makuro bagkus sinabing susubukan nito muli ang kanyang kabaitan para makuha ang katawan niya kung ayaw umano ni Suna na may masamang mangyari sa mga kaibigan niya. Tutal hindi rin naman umano makakaligtas si Suna sa ganong klase ng mundo at hindi ito nababagay na maging ika-10 boss ng Vongola. Hindi malaman ni Suna ang kanyang gagawin kaya humingi ito ng tulong kay Reborn at nakiusap na huwag siyang pabayaan nito, ngunit nilapitan siya nito at ipinaalalang siya ang ika-10 Vongola kaya kung isisigaw niya ang kanyang nararamdaman ay iyon ang magiging sagot ng isang Vongola. Dahil doon ay lumakas ang loob ni Suna at kasabay niyon ang pagliwanag ni Leon. Sinabi ni Reborn na oras na para magbigay si Leon ng bagong kasangkapan para kay Suna. Sa kaso noon ni Dino ay nagluwa si Leon ng bakang Bronco at si Enzia kaya inisip ni Suna na kung tulad ni Enzia ang ibibigay ni Leon ay makakatulong iyon. Ngunit nadismaya si Suna nang makitang mga guwantes na gawa sa sinulid ang ibinigay sa kanya at inisip kung paano siya makikipaglaban gamit iyon. Sinabi ni Reborn na basta isuot yun ni Suna kaya sinunod na lang niya ito at nagamit niya iyon panangga bago pa siya tuluyang tamaan ng patalim ni Makuro. Naramdaman niyang may kakaiba sa loob ng guwantes kaya nang habaden niya iyon ay doon niya nakita ang isang espesyal na bala. Agad yung kinuha ni Reborn para masubukan pero bigla namang inatake ni Makuro si Suna gamit ang mga bomba ni Hayato. Dahil doon ay nakaramdam si Suna ng matinding pananakit sa kanyang katawan at nanatili lang siyang nakahandusay hanggang sa marinig niya ang kanyang ina pati na rin si Kurokawa bagay na ipinagtaka niya. Doon sinabi ni Reborn na ang naririnig ni Suna ay kasalukuyang pagsaway sa kanya mula sa iba, kaya inisip ni Suna kung isa ba iyong paalala sa kanya na hanggang sa huli ay wala pa rin siyang kwenta. Sunod niyang narinig si Haro na nagsasabing gawin niya ang lahat ng kanyang makakaya pati na rin si Sasegawa at Kyoko na malaki ang tiwala at paniniwala sa kakayahan niya. Sa huli ay si Lancia naman ang narinig niya na nagsabing huwag siyang gamaya sa kabiguan nito at gawin niya ang lahat para mailigtas ang kanyang mga kaibigan at pamilya gamit ang sarili niyang mga kamay. Dahil doon ay muling lumabas ang apoy sa noo ni Suna at sinabing hindi siya matatahimik hanggat hindi niya natatalo si Makuro. Nagawa na ring matukoy ni Suna kung ilusyon ang pag-atake o hindi na epekto ng espesyal na bala at sa wakas ay nabuhay na ang dugong Vongola sa katawan nito. Natawa na lang si Makuro na nasa katawan ni Hayato at sinabing kahit nakikita na ni Suna ang mga pag-atake niya ay hindi pa rin naman siya magagawang talunin nito dahil nasa katawan siya ng mga kaibigan nito at sigurado siyang hindi magagawang sakta ni Suna sina Hayato.
Gayunpaman, nakahanap naman si Suna ng paraan kung paano niya kakalabanin si Makuro nang hindi nasasaktan ang katawan ng magkapatid hanggang sa bumalik na si Makuro sa tunay nitong katawan. Sa pagkakataong iyon ay ginamit na ni Makuro ang panglima sa anim niyang kapangyarihan na siyang nagpatalsik kay Suna. Gayunpaman, muli itong bumangon at mas lumakas pa ngayon ang kapangyarihan nito gamit ang mga guwantes na tinatawag na X-Gloves. Naging interesado si Makuro sa kayang gawin ni Suna kaya agad itong umatake, ngunit naluso ang kanyang sandata nang mahawakan iyon ni Suna. Nagpatuloy ang paghaharap ng dalawa hanggang sa mapabagsak ni Suna si Makuro. Habang nakadapa ay sinabi ni Makuro na tapusin na siya ni Suna dahil mas gugustuhin pa umano nitong mamatay na kesa mahuli ng mafia. Dahil doon ay umiral na naman ang pagiging mabait ni Suna kaya nahulog ito sa patibong ni Makuro at agad siyang sinunggaban nito sa kamay para hindi siya makaatake. Pagkatapos ay itinulak siya nito papunta sa direksyon ng pader kung saan nakabaon ang patalim ni Makuro kaya sinabi ni Reborn na ipakita ni Suna ang kapangyarihan ng X-Gloves. Gamit iyon ay tuluyan ng napabagsak ni Suna si Makuro at kasabay nito ay ibinalita ni Reborn ang pagdating ng medical team ng Bongola para mabigyan ng antidote ang nalasong si Lancia. Nalaman din nila mula kina Kaki at Ken ang tungkol sa pinagdaanan ng mga ito sa pamilya Estrenillo na siyang naging dahilan kung bakit galit ang mga ito sa mafia. Miyembro sila ng pamilya Estrenillo na siyang gumawa ng ipinagbabawal na possession bullet. Tinitipo noon ang mga batang miyembro sa pamilya upang walang awang pag-eksperimentuhan araw-araw at wala silang kakayahang makatakas. Hanggang sa makilala nila noon si Makuro na siyang mag-isang sumira sa kasalukuyan nila noong sitwasyon at dun pa lang sila nagkaroon ng lugar kaya hindi umano ang mga ito papayag na sirain yun ni Suna. Maya-maya pa ay dumating na doon ang Vendicare, ang tagapagtanggol ng batas ng mafia. Pinaparusahan ng mga ito ang hindi maaaring parusahan ng batas. Tinangay ng Vendicare sina Makuro, Ken, at Kaki pati na rin si Lancia. Sunod na dumating ang medical team at agad na ginamot ang mga sugatan nang biglang makaramdam si Suna ng pananakit ng kanyang katawan. Sinabi ni Reborn na ang pakikipaglaban gamit ang espesyal na balang iyon ay mahirap para sa katawan kaya nakakaramdam ngayon si Suna ng ganoon hanggang sa himatayan na ito sa sobrang sakit. Dahil doon ay kailangan pa ring sanayan ni Reborn si Suna pero natutuwa naman ito dahil nalampasan ni Suna ang pagsubok ng ikasyam na Bongola.